Sa madilim na kuweba, umalingaw-ngaw ang matinis na tunog ng pikong tumatama sa bato, huminto ang isang binatilyong maputi ang buhok nang mapansin niyang may tumutulo. Mula sa bitak sa kisame, nanlaki ang kanyang mga mata sa tuwa. Sa wakas, natagpuan na niya ang kanyang target. Maingat niyang inilagay ang isang bote para saluhin ang tumutulong likido. Tinukoy niya ang kumikinang na substance bilang tinta. Nagpasalamat ang binatilyo sa maliit na itim na pusa sa kanyang balikat. Si Nero, kinikilala na ang pagtuklas ay tanging posible dahil sa kanya. Tumingin siya sa liwanag sa labasan ng kuweba, iniisip na kung maibabalik niya ang tintang ito, baka sa wakas ay tanggapin na siya ng Pioneering Corps. Siya, nakahinga ng maluwag, lumabas siya ng kuweba at tumayo sa isang kulay-abong kaparangan, nakatanaw sa isang napakalaki at nagniningning na metropolis sa malayo. Sa loob ng maliwanag na syudad na iyon, naghihiyawan ang mga tao sa pagdating ng mga elite na mandirigma na kilala bilang mga colorist, na buong pagmamalaking lumalakad na may makulay na buhok. Dalawang mamamayan ang humanga sa mga mandirigma, pinag-uusapan kung paano matagumpay na napatumba ng koponan ang isa pang higanteng nilalang. Alam nilang hanggat nandyan ang mga bayaning ito, mananatiling ligtas ang nagniningning na syudad. Gayunpaman, ang eksena ay lumipat sa mas madilim, mas malungkot na Shadow District. Isang pila ng mga tao ang naghihintay sa labas ng isang gusali kung saan inanunsyo ng isang bulletin board ang entrance exam para sa ang C-Rank Pioneering Corps, na nagsasaad na sinumang may kulay ay malugod na tinatanggap. Bigla, marahas na itinapon palabas ang binatilyong maputi ang buhok, bumagsak sa lupa. Dalawang examiner ang tumingin sa kanya. Isang sumigaw na ang lugar na ito ay hindi para sa mga taong tulad niya. Tumayo ang binatilyo sa pagkadismaya. Hawak ang bote ng asul na tinta. Hinihingi niyang malaman kung ano ang problema, iginiit na ang tinta ay patunay ng kanyang mga kwalipikasyon. Itinulo ng examiner ang kanyang daliri nang may pagbibintang sa binata at binigkas, ang malupit na katotohanan, tinanggihan siya dahil wala siyang kulay, color. Ipinaliwanag niya na sa mundong ito, ang mga tungkulin ay napagpasyahan na sa kapanganakan at kinutya ang binata dahil sa hindi pagkaalam ng kanyang lugar. Ang red-haired na examiner ay nagpakawala ng bugso ng pulang enerhiya, tinawag ang binatilyo na isang walang kwentang colorless. Napaurong ang puting buhok na bida, umuungol sa sakit habang nilalamon siya ng enerhiya. Nakatayo sa tuktok ng hagdanan, sinermonan ng examiner ang nakaluhod na binata tungkol sa mga pioneer, sa isang mayabang na ekspresyon. Idineklara niyang tanging ang mga piniling tao tulad niya ang may kakayahang maging isa. Ipinaliwanag ng examiner na ang Black Lands sa labas ng siyudad ay isang lugar kung saan hindi makakaligtas ang mahihina, isang nakakatakot na tanawin na nilamon ng dilim at puno ng mapanganib na mga hayop na kilala bilang mga nilalang creatures. Siya, pinalalaki ang mga pioneer na isinasakripisyo ang kanilang buhay para mag-explore, mangalap ng resources, at labanan ang mga halimaw na ito para sa sangkatauhan, na nakakamit ang titulong bayani. Pagbalik sa kasalukuyan, malamig na tinitigan ng examiner ang bida, sinasabing para sa isang colorless, imposibleng makamit ang ganoong mga bagay. Ininsulto niya ang binata, sinabihang alamin ang kanyang lugar at manatili sa mga gawaing mababa. Nagbigay siya ng huling banta. Binalaan ang binata na mamamatay siya kung babalik, at malakas na isinara ang pinto. Naiwan mag-isa, tumingin ang bida sa ibaba habang may mahinang tunog na nanggagaling sa kanyang dibdib. Si Nero, ang itim na pusa, ay sumilip mula sa jacket ng binata. Ang bida. Hinaplos ang pusa ng malumanay, sinabing pwede na lang silang sumubok sa ibang lugar dahil sanay na siya sa ganitong uri ng pagtanggi. Sa kabila ng kahihiyan, pilit siyang ngumiti ng may determinasyon, at ipinangako kay Nero na magiging pinakamahusay siyang colorist sa lahat. Mabilis niyang ibinalik ang pusa sa loob ng kanyang damit, nag-aalala na baka may makakita sa kanya. Ang bida ay naglalakad sa mga industrial na kalsada, nagtataka kung saan pupunta sunod. Habang malungkot siyang naglalakad, umaasa siyang makahanap ng lugar na tatanggap sa kanila. Hindi niya alam na siya ay pinagmamasdan mula sa itaas ng isang lalaking berde ang buhok. Kalaunan, nakatayo ang bida sa isang abalang plaza, tinitingnan ang kanyang notebook.
Marahas niyang binura ang isa pang lokasyon sa isang libro na puno ng mga binurang pangalan. Napagtanto niyang tinanggihan siya sa lahat ng dako, bumuntong hininga siya, pagod at talunan. Sumuko, lumapit siya sa isang gusali na may karatula na nakasulat Mari Workshop. Bulong niya na wala na siyang magagawa, binuksan niya ang pinto at tinawag ang may-ari. Sa loob, isang babaeng puti. Ang buhok at may goggles ay itinulak pataas ang kanyang salamin at binati siya pabalik ng may masayang ngiti. Napansin ni Mari ang malungkot na ekspresyon ng bida at nahulaan niyang bumagsak siya sa isa pang exam. Habang tumatalon si Nero sa mesa, mainit niyang binati ang pusa. Sinubukan niyang pasayahin ang bida, iginiit na bulag ang mga examiner sa kanyang talento. Gayunpaman, nanatili siyang nawawala ng pag-asa, nagtatanong kung anong silbi ng kanyang lakas kung walang tatanggap sa isang colorless. Ikinatuwiran ni Mari na ang kanyang mga kakayahan ay napatunayan ng katotohanang matagumpay siyang nakakabalik ng resources mula sa mapanganib na Blacklands. Nanatiling mapagpakumbaba ang bida, sinasabing ang kanyang pagkaligtas ay posible lamang dahil tinutulungan siya ni Nero. Nagpalit ng usapan, inilapag niya ang bote ng asul na tinta sa mesa at tinanong kung mabibili niya ito. Tuwang-tuwa si Mari at pumayag siyang bayaran siya ng malaki. Ibuhos niya ang asul na likido sa isang sistema ng tubo, nagrereklamo na tumaas ng husto ang presyo ng tinta dahil sa kakulangan. Napansin ng bida, ito ang kakulangan kaya nananawagan ang mga tao para sa mas maraming pioneer. Ipinapakita ng tanawin ng makinarya na nakasalalay ang kanilang kabuhayan sa mga makukulay na likidong ito. Ang kaliitan ng bida, naiinis na walang core ang kukuha sa kanya, tinanong ni Mari kung napag-isipan na niya ang nauna niyang mungkahi. Nang mag-atubili siya, sinabing ang lugar na binanggit niya ay tila medyo kaunti. Biglang ibinalibag ni Mari ang isang piraso ng papel sa mesa, sumisigaw na kailangan niyang subukan ang lahat. Ipinapakita ng flyer ang isang paunawa ng pagre-recruit para sa S-rank na Dawn Pioneering Corps, na nagsasaad na bukas ang entrance test sa lahat at mahigpit na nakabatay sa kasanayan. Nakatingin ang bida sa papel na may gulat. Inamin niya na lagi siyang nag-aatubiling mag-apply sa prestihiyosong S-rank Corps, sa pag-aakalang babagsak siya. Nag-iisip siya kung ang isang lugar na tulad niyon ay talagang kikilalanin ang kanyang mga kasanayan. Hinikayat siya ni Mari na samantalahin ang pagkakataon, na inulit na kung ito ay talagang nakabatay sa kasanayan, baka sa wakas ay makuha niya ang pagkilalang nararapat sa kanya. Ngumiti siya. Pinapaalalahanan siya na matagal na niyang gustong maging colorist. Ipinapakita ng isang flashback ang isang bata at malungkot na bida sa ulan na nakayakap kay Nero, na nagpapakitang hawak niya ang pangarap na ito mula pagkabata, tiniyak ni Mari sa kanya na susuportahan niya ito palagi. Pinalakas ng kanyang kumpiyansa, ngumiti ang bida at nagpasya na hindi na siya pwedeng mag-atubili pa. Mahigpit niyang hinawakan ang recruitment flyer. Sa bagong determinasyon, nagpaalam siya kay Mari at umalis sa workshop. Habang naglalakad sa mga tahimik na eskinita ng Shadow District, yakap ng bida ang flyer, iniisip na kailangan niyang maghanda ng husto para sa pagsusulit. Bigla siyang huminto ng si Nero, ay umaksyon sa isang presensya sa likuran nila. Isang boses ang casual na nagtanong kung ano ang problema, at isang kamay na may hawak na kahoy na wand na may kumikinang na berdeng orb ang lumitaw mula sa mga anino. Ang lalaking may berdeng buhok na naniniktik sa kanya ay itinutok ang kanyang wand ng direkta sa bida. Isang mahiwagang crosshair ang nakatutok sa kanyang likod. Nang walang pag-aatubili, nagpakawala siya ng talim ng berdeng enerhiya. Lumingon ang bida sa gulat, ngunit napakabagal niya. Marahas siyang tinamaan ng energy blast, na naging dahilan upang siya ay sumigaw sa sakit. Habang siya ay bumagsak, nakatayo sa ibabaw niya ang lalaking may berdeng buhok at ang kanyang assistant. Kinutya siya ng umatake, na sinabing kahit nakaiwas siya sa direktang pagpatay, naputok, mamamatay pa rin siya kaagad. Duguan at hindi makagalaw, nakahiga ang bida sa semento habang malamig na sinabi ng umatake na walang sinuman ang pakialam kung mamatay ang isang colorless na tao. Mahina siyang tumawag sa kanyang pusa. Nang makita ang takot na mukha ni Nero na sumisilip mula sa kanyang damit, ginamit ng bata ang kanyang huling
Hibla ng lakas upang himukin ang pusa na tumakas. Lumipat ang eksena sa isang industrial area na may babala para sa isang ink waste disposal site. Ang bida, umungol habang nagigising, para lang makita ang lalaking may berdeng buhok na nakangiti sa kanya. Hinawakan siya ng lalaki sa kwelyo. Inilaylay siya sa ibabaw ng isang malaking bariles ng itim na, putik. Tinukso niya ang bida, sinabing malas para sa kanya na itapon siya habang buhay pa. Ipinaliwanag ng umatake na ang hukay ay naglalaman ng ink waste. Isang nakamamatay na halo na nagpapalabas ng anumang mahawakan nito, tinitiyak na walang matitirang katawan. Takot, nagpumiglas ang bida at humingi ng kaalaman kung sino ang lalaking ito at bakit siya inatake. Ibinunyag ng lalaking may berdeng buhok na siya at ang kanyang kasama ay nagulat kanina nang maniktik sa kanya. Isang flashback ay nagpakita na habang nanunood, hindi sila interesado sa bata, kundi sa nilalang na nagtatago sa kanyang jacket. Ipinaliwanag ng lalaki na ang isang nilalang na may katalinuhan upang sundan ang isang tao ay isang hindi kapani-paniwalang pagtuklas. Tinawag niya si Nero na isang tunay na pambihira habang hinihigpitan niya ang pagkakahawak sa leeg ng bida, sa likuran niya, hawak ng kanyang assistant ang isang maliit na hawla. Sa loob, nakaupo si Nero na nakulong at umiiyak habang nakatingin ang bida sa takot na pagtantong ang kanyang kasama ay nahuli. Desperado, hinawakan ng bida ang kwelyo ng lalaking may berdeng buhok, sumisigaw sa kanya na bitawan ang pusa. Hindi natinag ang umaatake. Kinukutya ang galit ng bata bilang kaawa-awa. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa kasakiman, ipinaliwanag niya na ang nilalang ay napakahalaga para sa isang colorless na may-ari at ibebenta sa malaking halaga sa black market. Madali niyang nadaig ang bata, sinasakal siya at iniaangat sa hangin, nang iinsulto na masyadong maganda ang alaga para sa kanya. Habang nakabitin siya, nang walang magawa, sinisisi ng bida ang sarili dahil sa pagiging pabaya sa Shadow District. Pinag-iisipan niya ang kanyang malungkot na nakaraan, iniisip na kahit palagi siyang nakaranas ng diskriminasyon, ayaw na ayaw niyang mawala si Nero, ang kaisa-isa niyang pamilya, dahil lang sa ganito. Sa tindi ng galit, binalaan niya ang lalaki na huwag siyang guluhin, at hinigpitan ang kapit sa braso ng sumalakay. Napahinto ang lalaking may berdeng buhok, may napansin siyang kakaiba. Ang kanyang ekspresyon ay nagbago mula sa pagmamataas tungo sa pagkabigla habang kumakalabog ang enerhiya sa paligid ng kanyang mukha. Isang umiikot na berdeng aura ang dumaloy mula sa sumalakay patungo sa mga kamay ng bida, at sumigaw ang lalaki sa takot, na parang may pilit na sinisipsip palabas mula sa kanyang katawan. Sa takot sa hindi kilalang pakiramdam na ito, marahas na inalog ng lalaki ang bata, na nagpatilapon sa kanya, paurong sa isang banga ng nakalalasong tinta na basura. Ibinasura ng sumalakay ang engkwentro bilang pag-aaksaya ng oras, habang desperadong umiiyak si Nero mula sa kanyang hawla. Nagdeklara ang mga kontrabida na mayaman na sila at nagtungo sa black market, hindi pinansin ang mga luha ng pusa. Malalim sa ilalim ng itim na likido, pinapanood ng bida ang paglaho ng liwanag. Nang marinig niyang lumalayo ang mga iyak ni Nero, sinubukan niyang lumangoy, ngunit paralisado ang kanyang katawan. Habang bumabalik ang mga alaala sa kanyang isip, nagtaka siya kung matatapos ang kanyang kwento. Sa madilim na hukay na ito. Gayunpaman, lumitaw ang isang pangitain ng kanyang mas batang sarili na nakayakap sa pusa. Napagtanto niyang hindi pa siya pwedeng sumuko dahil mayroon pa siyang pangakong kailangan tuparin. Malalim sa loob ng kawalan, isang misteryosong boses ang nagtanong sa walang malay na bida kung bakit wala siyang ginagawa. Nalilito, tinanong ng bida ang boses kung sino siya. Malalaking teksto ang kumislap sa kanyang harapan, inuutusan siyang tanggapin ito. Bumuhos ang maraming kaisipan, hinihimok siyang iligtas si Nero at tanggapin ang kanyang tunay na kulay, ang mukha ng bida ay natakpan ng anino habang hinihingi ng boses na bawiin niya ang kanyang kapangyarihan. Isang kamay ang lumabas mula sa isang umiikot na buhawi ng itim na likido. Ang bida ay nakatayo ng walang galaw habang nawawala ang isang hibla ng kadiliman sa itaas niya. Tiningnan niya ang kanyang mga kamay, na ngayon ay nababalutan ng itim na enerhiya, nalilito na. Siya ay nasa loob ng tinta. Ang kanyang mga alaala ay magulo,
ngunit isinantabi niya ang mga kaisipang iyon upang tumuon sa kung ano ang mahalaga. Ngayon ay isang anino ng silweta na may nagniningning na puting mga mata. Nagtaka siya kung ano na ang nangyari sa kanya. Isang mahinang tunog ng pag-ungol ang pumutol sa katahimikan, na umakit sa atensyon ng nilalang. Tumingala siya upang makita ang dalawang malabong figura na nakatayo sa itaas, may hawak na maliit na hawla. Sa loob, umiiyak si Nero. Ang pagkakita sa kanyang kasama ay nagpabalik sa bida sa realidad, at siya ay nagpatunay na kailangan niyang iligtas si Nero. Inabot niya ang isang kamay ng kadiliman patungo sa mga lalaki. Bigla, isang napakalaking bukal ng itim na enerhiya ang sumabog mula sa kalaliman. Ang lalaking may berdeng buhok at ang kanyang katulong ay umurong sa takot, sumisigaw. Tumingin sila sa hukay ng pagtatapon at nabigla nang makita na ang nakamamatay na pool ng tinta ay nawala, naiwan lamang ang isang nag-iisang madilim na figura na nakatayo sa ilalim. Ang nilalang, na naglalabas ng masamang aura, ay nagsimulang lumakad patungo sa kanila. Ang lalaking may berdeng buhok ay nanginginig sa takot, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa pagkabigla. Habang bumababa ang isang higanteng kuko ng anino sa kanila, nauutal siya, nagtataka kung ang nakakatakot na nilalang na ito ay isang nilalang. Ang resulta ng pagsabog ay nag-iwan ng eksena ng lubos na pagkawasak sa distrito ng anino. Isang nagpapanik na matandang lalaki ang sumisigaw sa isang pulis, insistiendo na nakita niya ang isang maliit na kamay na biglang lumitaw mula sa kung saan, na nagdulot ng napakalaking pagsabog ng madilim na enerhiya na sumira sa buong lugar. Habang humupa ang alikabok, inilalabas ng mga mediko ang walang malay na katawan ng berdeng buhok na sumalakay at ng kanyang katulong. Isang bagong grupo ng mga dumating ang nagmamasid sa mga biktima, isang lalaking may pulang buhok at isang babaeng may asul na buhok ang tumingin sa mga sugatang lalaki, napansin na ang mga B-rank na pioneer na ito ay tuluyang nawalan ng kanilang kulay. Ang asul na buhok na babae ay nalilito, hindi maintindihan kung ano ang makakaubos ng kulay ng isang tao, ngunit iminungkahi ng kanyang kasama na tumuon sila sa kanilang misyon. Ang pulang buhok na lalaki ay nagsabi na dumating sila dahil sa mga ulat ng isang malaking nilalang na lumitaw sa loob ng lungsod. Ang pulis sa lugar ay natigilan ng mapagtanto niyang nakikipag-usap siya sa isang mataas na ranggo na kolorista. Kinakabahan siyang nagtanong kung bakit ang mga piling individual na iyon ay nasa distrito ng anino, at magalang na ipinaliwanag ng babaeng may asul na buhok na naroon sila upang mag-imbestiga. Hiniling ng lalaking may pulang buhok na ipakita sa kanila ang lugar ng impact, at ang natakot na opisyal ang nanguna. Ang dalawang imbestigador ay nakatayo sa harap ng napakalaking bunganga. Sinuri ng lalaking may pulang buhok ang mga labi at napansin ang madilim na mantsa habang kinumpirma ng kanyang kasama na may mga bakas ng isang nilalang. Itinuro niya na lubhang hindi karaniwan na may biglang lumitaw sa loob ng lungsod, lalo na sa labas. Ipinaliwanag na karaniwan ay maliliit na hayop lang ang matatagpuan sa loob ng mga pader ng lungsod. Pagtingin sa malalim na hukay, nagtaka ang lalaking may pulang buhok kung nakikipag-ugnayan sila sa isang bagong baryante ng halimaw, mukha siyang naiinip ngunit seryoso, napagtanto na mahira-hirapan tayong subaybayan ang kakaibang nilalang na ito dahil hindi ito sumusunod sa karaniwang mga pattern. Nagbago ang tagpo sa isang tiwangwang na tanawin kung saan nakatambak ang mga durog na bato ng mataas. Sa dilim, may pusang umungol. Si Kay, nakahiga sa anino, umungol sa sakit. Naramdaman niya ang magaspang na dila at nagising para makita si Nero na dinidilaan ang kanyang buhok. Dahil sa ginhawa, agad niyang hinila si Nero sa isang mahigpit na yakap. Sobrang tuwa dahil ligtas ang pusa. Gayunpaman, sumakay sa kanya ang sakit ng katawan at napangiwi siya. Umupo si Kay na nalilito at sinubukan niyang buuin ang mga nangyari. Naalala niya ang mga T, ng N. Nang umatake sa kanya at naghagis sa kanya sa tangke, inaalala ang pagkahulog niya sa nakalalasong itim na likido at ang paglubog niya. Nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat habang pinoproseso niya ang kanyang pagkaligtas. Itinaas niya ang kanyang mga kamay nang hindi makapaniwala, nagtataka kung ang imposible ay nangyari. Hinawakan niya ang kanyang ulo at may naramdaman siyang kakaiba. Ang kanyang buhok, na dating puti, ay ngayoy itim na itim.
Hinawakan ni Kai ang kanyang bagong itim na buhok, nakatingin ng diretsyo na may lubos na pagkalito. Hindi maintindihan kung paano pa rin siya buhay o kung bakit biglang nagbago ang kanyang hitsura. Nakatayo sa napakadilim na lugar, lumingon si Kai sa paligid, nagtataka kung bakit wala siyang makita. Desperado siyang sumigaw sa kanyang kasama, humihingi ng tulong kay Nero. Bilang tugon, lumukso ang itim na pusa sa hangin at mabilis na umikot, naglalabas ng nakakasilaw na puting liwanag na nagliwanag sa paligid. Ang biglaang liwanag ay nagbunyag ng isang nakakatakot na tanawin. Nasa isang malalim na kuweba, napapalibutan ng kumpol-kumpol na madilim at dambuhalang nilalang. Nakatingin si Kai ng gulat, nauutal habang sinusubukan niyang unawain kung nasaan sila. Napagtanto niya nang may takot, na nasa Blackland sila, isang tiwangwang na lupain na malayo sa syudad. Naalala niya na ang lugar na ito, ang Black Forest, ay sobrang delikado kaya tanging mga B-rank pioneer lang ang pinapayagang makapasok. Nang mapagtanto niyang nagkukumpulan ang mga halimaw patungo sa kanila, nataranta si Kay. Sumigaw siya kay Nero na sumunod at agad na tumakas. Lumipad ang kumikinang na pusa. Sa tabi niya, nagbibigay liwanag sa daan. Habang tumatakbo si Kay para sa kanyang buhay, halos hindi niya naiwasan ang isang malaking parang anino na ahas. Sumisigaw na ang sitwasyon ay sobrang delikado. Sa kabila ng panganib, pinasalamatan ni Kay si Nero sa liwanag. Habang sila ay tumatakbo sa madilim na kagubatan, umakyat sila sa mabatong talampas para takasan ang mga halimaw na humahabol sa kanila. At sinundan ni Kay ang liwanag ni Nero habang sila ay tumalon sa isang malalim na patayong bangin para lumayo sa kumpol ng mga halimaw. Habang tumatakbo siya, ang ekspresyon ni Kay ay nagbago mula sa takot patungo sa pagkalito nang mapansin niya ang kakaiba sa kanyang pisikal na kondisyon, tiningnan niya ang kanyang dibdib kung saan naglalabas ng madilim na enerhiya. Napagtanto niyang ang galing ng pakiramdam ng kanyang katawan. Napansin niya nang may gulat na kahit matagal na siyang tumatakbo, hindi man lang siya napapagod. Tumalon siya sa isang malawak na bangin ng may hindi kapani-pani walang gaan, napagtanto niyang mas mabilis siya at mas maliksi kaysa dati. Ligtas siyang lumapag, nabigla sa pagkaunawa na ang kanyang katawan ay umaapaw, sa isang bagong misteryosong enerhiya. Nauna si Nero na makaramdam ng panganib, tumaas ang kanyang mga tenga nang mapansin niya ang papalapit na banta. Isang mabangis na parang lobo na nilalang ng anino. Ang sumugod kay Kay, nahuli siya nang walang babala. Huli na nang mapagtanto ni Kay na mahina ang kanyang depensa at hindi niya kayang harangan ang atake. Tiyak na mamamatay na siya, kaya siya ay pumikit ng mahigpit at naghanda sa kagat. Ang mga ngipin ng halimaw ay mahigpit na kumagat sa braso ni Kay, ngunit sa halip na mapunit ang balat, isang malakas na tunog ng pagkabali ang umalingaw-ngaw. Ganap na nabasag ang mga ngipin ng halimaw sa pagtama, naiwan ang nilalang na nalilito. Nagmulat ng mga mata si Kay, na bigla nang makitang buhay pa siya. Ang lobo ng anino, na ngayoy walang ngipin at takot na takot, ay umungol at umatras sa mga palumpong. Sinuri ni Kay ang kanyang braso at napagtanto niyang ayos na ayos siya nang walang galos. Tiningnan niya ang kanyang mga kamay nang hindi makapaniwala, iniisip na ang ganoong tama ay dapat nakamamatay. Nanlaki ang kanyang mga mata nang sa wakas ay maintindihan niya na tibay na ito ang kapangyarihan ng kulay na matagal na niyang hinahanap. Biglang yumanig ang lupa, nakuha ang atensyon ni Kay at Nero. Isang dambuhalang silweta ang nagsimulang bumangon mula sa dilim, nakatayo ng mataas sa kanila. Isang dambuhalang halimaw na may isang mata ang umakyat sa likod ng burol, kumikinang ng nakakatakot na enerhiya. Nakatingin si Kay. Sa itaas ng may takot, kinikilala ang halimaw bilang isang Cyclops. Habang itinaas ng halimaw ang isang dambuhalang braso para durugin siya, nagtaka si Kay kung bakit ang isang maninila na karaniwang naninirahan sa kaibuturan ng Black Forest ay narito sa labas. Ibinagsak ng Cyclops ang kamao nito sa lupa nang may sumasabog na puwersa, dahilan para mapahiyaw si Nero habang lumilipad ang mga durog na bato sa lahat ng dako. Si Kay ay nakaligtas sa impact, nakaupo sa gitna ng mga durog na bato. Inamin niyang mabigat ang tama, ngunit isang mayabang na ngiti ang kumalat sa kanyang mukha nang mapagtanto niyang may pagkakataon siyang manalo.
ang mga alaala ng kanyang nakaraan, ang pagiging isang malungkot na bata, ang pagharap sa pagtanggi, at ang pagiging binugbog, ay sumagi sa kanyang isip. Kinikilala niya na siya ay may. Sa wakas ay nakuha niya ang lakas na matagal na niyang hinahangad, at nagpasya siyang magiging iba na ang lahat ngayon. Kumukulo ang enerhiya sa paligid ng kanyang braso habang humihigpit ang kanyang kamao. Nagpasya siyang hindi na niya kailangang tumakas pa. Tumayo si Kai ng matatag, humigpit ang kanyang kamao habang nagpapasya na tapos na siyang tumakbo. Mga alaala ng kanyang nakaraan. Paghihirap ang bumaha sa kanyang isip. Nag-focus siya sa kakaibang makapangyarihang pakiramdam na bumabangon mula sa loob niya at biglang nabalot ng anino ang kanyang katawan. Nag-transform siya bilang isang nilalang na gawa sa purong maitim na enerhiya na may kumikinang na puting mga mata. Ang Cyclops ay umungal ng galit na galit at iniabot ang higanteng kamay nito para durugin ang maliit na figura. Gayunpaman, si Kai lumipad mula sa lupa na may sumasabog na lakas. Lumilipad sa hangin, naghahanda siyang sumugod. Nagbigay siya ng isang mapanirang suntok na tuluyang. Nagbasag sa higanteng halimaw sa maliliit na piraso. Ang lakas ng suntok ay lumikha ng isang malaking shockwave na sumabog sa buong tanawin, naglilinis ng daan sa pamamagitan ng mga puno. Lumilipad si Kai sa hangin, napapalibutan ng mga labi ng kanyang kalaban. Nananatili siya sa kanyang transformed state sandali, ngunit pagkatapos ay lumaki ang kanyang mga mata habang siya ay napansin na may nagbabago. Ang maitim na enerhiya ay biglang nawala, at natagpuan niya ang kanyang sarili na lumulutang ng mataas sa ibabaw ng isang luntiang tanawin sa ilalim ng maliwanag na araw. Tumingin siya pababa ng may pagkamangha sa makulay na kagubatan at talon sa ibaba, namangha sa matingkad na kulay ng kalikasan sa paligid niya. Kasing bilis ng pagdating nito, nawala ang kapangyarihan, at ang kanyang buhok ay bumalik sa puti. Tumingin siya pababa ng may pagkalito. Nagsimula siyang magpanik nang mapagtanto niyang kumukuha na ang gravity at wala siyang magawa sa ere. Sumisigaw. Sa takot, mabilis siyang nahulog patungo sa mga puno at bumagsak sa kagubatan sa ibaba. Inihila ni Kay ang kanyang sarili palabas mula sa mga labi ng kanyang pagbagsak habang lumulutang si Nero sa itaas. Mukhang nag-aalala, lumuhod si Kay, humihingal habang ang maitim na enerhiya na bumalot sa kanya ay nagsimulang maglaho na parang usok, napagtanto niya ng may takot na mabilis na nawawala ang kanyang kulay. Nagsimula siyang magpanik nang maunawaan ni Kay ang disadvantage ng kanyang bagong abilidad, napagtanto niya na mas madalas niyang ginagamit ang matinding kapangyarihan. Mas mabilis itong nawawala sa kanyang katawan. At sa bilis na ito, maiiwan siyang walang depensa. Biglang nagdilim ang mundo sa paligid niya at isang misteryosong boses ang umalingaw-ngaw sa kanyang isip, tinatanong siya kung ano ang hinihintay niya. Inutusan siya ng boses na kumilos, itinuturo na ang biktima ay nakahiga sa harap niya. Daat niya at hinihimok siyang kainin ito ng mabilis. Tumingin si Kay pababa sa nakakalat na labi ng Cyclops na kakatapos lang niyang talunin. Minanipula siya ng boses, tinatanong kung siya gustong mabuhay at inutusan siyang abutin lang ang kanyang kamay. Pagod at pinagpapawisan, nahirapan si Kay na manatiling conscious. Mukha siyang desperado habang ang boses ay patuloy na nag-utos na gamitin niya ang kanyang kamay. Kumikinang ng bahagya ang kanyang mga mata habang lumalaban siya para mabuhay. Nanginginig, sinunod niya ang utos ng instinto at iniabot ang kanyang kamay patungo sa mga labi ng halimaw. Mariing inilagay ni Kay ang kanyang kamay sa bangkay ng Cyclops, agad, isang maitim na teknik ang umandar, at sinimulan niyang i-absorb ang madilim na enerhiya na nananatili sa katawan ng halimaw. Pinanood ni Nero ng malaki at gulat na mga mata habang ginagawa ng kanyang amo ang nakakatakot na gawain ito, isang malaking haligi ng itim na ilaw ang sumabog mula sa kagubatan, tumusok sa kalangitan habang tuluyang kinokonsumo ni Kay ang enerhiya. Habang nawawala ang ilaw, naiwan si Kay na humihingal ng malakas, ang pagod, dahan-dahang umaalis sa kanyang katawan. Sumandal siya sa isang bato, itim na ulit ang kanyang buhok, at naibalik ang kanyang enerhiya. Tumingin siya sa kalangitan, naglabas ng buntong hininga ng matinding ginhawa, napagtanto niyang mabubuhay siya. Balik sa Mari workshop, tila mapayapa ang araw. Sa loob, si Mari ay nagtatrabaho sa isang blueprint.
Nang mahuli ng doorbell ang kanyang atensyon, tumingin siya para makita ang isang misteryosong figura na may silhouette, nakasuot ng punit-punit na balabal, na nakatayo sa pintuan. Sinusubukang maging magalang, sinalubong ni Mary ang estranghero ng may ngiti, bagaman nanginginig na siya sa kaba. Tinanong niya kung mayroon silang espesyal na kahilingan, ngunit, ang nakatalukbong na figura ay nakatayo lang doon, naglalabas ng madilim na aura. Ang estranghero ay humakbang ng mabigat pasulong. Si Mary, na ngayon ay halatang kinakabahan, ay tinawag siya. Itinuturo na mukha siyang kahina-hinala. Nang patuloy siyang lumapit, nagpanik siya at kinuha ang isang malaking wrench, binabalaan siyang aatakihin niya ito kung lalapit pa ito. Mas malapit pa. Ang figura ay biglang sumugod patungo sa kanya, dahilan para sumigaw si Mary sa takot at ipikit ang kanyang mga mata. Gayunpaman, huminto ang intruder at hinila. Pabalik ang kanyang hood, inilalantad ang isang pamilyar na ngiti. Sinabi niya sa kanya na kumalma. Inilantad ni Kay ang kanyang mukha, kinamot ang kanyang ulo ng nahihiya. Sinabi niya sa kanya na siya lang ito. Bagaman inamin niyang halos hindi na niya kilala ang kanyang sarili ngayon. Binitawan ni Mary ang kanyang defensive stance, malaki ang kanyang mga mata sa gulat. Nauutal siya. Hindi maproseso ang matinding pagbabago sa hitsura niya. Umalingaw-ngaw ang boses niya sa labas habang sumisigaw siya sa hindi makapaniwala, hinihingi niyang malaman kung ano ang nangyari sa kanyang anyo. Nanginginig si Mary, hawak ang isang tubong bakal sa takot habang nakaharap siya sa nakatalukbong na figura. Big, hindi niya mapapatawad ang mga gagong nanakit sa kanya. Winawasiwas niya ang mga gamit ng wala sa sarili, sumisigaw na nararapat lang na basagin ang mga ulo nila habang pilit siyang pinapakalma ni Kay. Sinisigurado na ayos lang siya. Nang ma-realize na siya nga talaga yun, binaba ni Mary ang wrench, umaamin na nadala lang siya dahil sobrang natakot matapos mawalan ng koneksyon sa kanya. Lumambot ang ekspresyon niya at napangiti ng maluwag, sinabi niya kay Kay na masaya siyang ligtas ito. Humihingi ng paumanhin si Kay sa pagpapalala sa kanya. Sa loob-loob niya, pinag-iisipan ni Kay ang kabalintunaan ng sitwasyon niya, iniisip na ang makaligtas sa pagkahulog sa nakalalasong tinta at magkaroon ng kulay ay hindi kapani-paniwala. Siya, nagpahayag ng pag-aalala kay Mary, sinasabing itim ang bago niyang kulay, na iniuugnay sa mga halimaw, at iniisip kung masama ang magiging tingin ng mga tao sa kanya. Pero, mabilis niyang isinantabi ang pag-aalala, nagpa siya na ang mahalaga ay may pagkakataon na siyang maging colorist. Idineklara niya na didiretso siya sa entrance exam ng Pioneering Corps at nagpasalamat kay Mary sa tulong niya. Tapos, nahihiyang nagtanong si Kay kung pwede siyang humiram ng damit, nangako na isasauli niya. Mukhang inis na si Mary. Bumuntong hininga at tinanong kung ilang beses pa siya magmamakaawa. Gayunpaman, ngumiti siya ng malambing, sinabihan siyang ituring itong investment sa isang magiging colorist. Bigla niyang hinawakan ang kamay ni Kay at hinila ito, sinabihan siyang sumunod. Nagulat si Kay nang masaya niyang ipahayag na mayroon siyang perpektong gamit para sa kanya. Lumipat ang eksena sa isang malaking grupo ng mga nagnanais na pioneer na nagmamartsa paakyat sa hagdan ng isang napakalaking gusaling parang Coliseum. Sa loob, daan-daang kalahok ang nagtitipon sa sahig, na may markang malalaking puting parisukat na plataporma, naghahanda para sa eksam. Sa gitna ng dami ng tao, isang grupo ng 3 lalaki ang nag-uusap ng kinakabahan. Isang lalaking may asul na buhok at numerong 183 sa dibdib ang sinusubukang pakalmahin ang kinakabahang kaibigan niya. Ang kaibigan na may malarosas na buhok ay nagpahayag ng hindi makapaniwala na nakarating sila sa puntong ito, naghahanda para sa pagsusulit para sa prestihiyosong Dawn Pioneering Corps. Ang S-rank na grupong ito ay kilala sa mga tagumpay nito sa paggalugad ng mapanganib na Black Lands, binubuo ng mga bihasang colorist na itinuturing na pag-asa ng nagniningning na syudad. Gayunpaman, nag-aalala ang mga kandidato dahil maraming malalakas na kalaban ang nagtipon. Napansin ng grupo ang isang babaeng may mahabang turquoise na buhok, pinagbibintangang anak ng isang sikat na pamilya ng colorist, nakatayo sa tabi ng isang lalaking naka-bini. Napansin din nila ang iba pang sumisikat na bituin tulad ng isang batang may pink na buhok at goggles, at isang lalaking naka-gas mask.
Sa kabila ng mga kalabang ito, sumang-ayon ang grupo na isang tao ang nakakakuha ng pinakamaraming atensyon. Tumingin sila sa isang binata na may magulong berdeng buhok at matatalim na mata. Ito si Gale, ang Gale Sword, at naniniwala ang mga tao na sigurado siyang papasa. Sabi-sabi, sapat ang lakas niya para harapin ang mga mapanganib na nilalang mag-isa. Gayunpaman, kilala rin siya sa malupit at marahas niyang ugali, na di umano'y dahilan kung bakit siya sinipa sa dati niyang core. Ang lalaking may asul na buhok, numerong 183, ay nagyabang na tumawa, sinasabing hindi siya takot sa mga taong tulad ni Gale. Bigla, isang madilim na anino ang bumalot sa kanya. Lumitaw si Gale sa likod mismo ng nagyayabang na lalaki, hinahamon siyang ulitin yun. Ang lalaking may asul na buhok, nanigas sa takot. Habang tinitingnan sila ni Gale ng may paghamak, tinawag silang mga bano. Umalis si Gale, bumuntong hininga ng may pagkadismaya. Siya, nagreklamo na kahit S-rank na exam ito. Napakababa ng kompetisyon. Habang tinitingnan niya ang mga kalahok, mentally niya silang binura lahat, iniisip na walang ni isang namumukod tangi sa kanila. Gayunpaman, lumiit ang mga mata niya nang makita ang isang exception, ang dalagang may turquoise na buhok. Kinilala niya ito bilang si Ellie Cayen, ang pangalawang anak na babae ng pamilyang Sian. Ngumisi si Gale, umaamin na disente naman siya para mapansin, habang inaabot niya ang kamay patungo. Sa dami ng tao sa kanyang imahinasyon, iniisip niya ng may pagkasabik kung paano sila lahat magre-react sa paparating na pagsusulit. Isang mechanical speaker ang umingay. Tinatawag ang atensyon ng mga kandidato. Lumingon sina Gale at Ellie sa entablado habang ipinapahayag ng boses na opisyal nang nagsisimula ang entrance exam para sa Dawn Pioneering Corps. Isang lalaking may maliwanag na blonde na buhok at dilaw na mata ang nakatayo sa podium, inaanunsyo na nagsisimula na ang pagsusulit. Nagulat ang mga tao, na-realize na ang examiner ay isang sikat na colorist mula sa Dawn Pioneering Corps. Bulungan ng may pagkasabik ang mga kandidato, kinikilala siya bilang isang bayani na gumawa ng malalaking kontribusyon sa isang kamakailang pangangaso ng nilalang. Napagtanto nila na kung isang piling-piling kolorista na tulad niya ang nagpakita, tiyak na seryoso ang Corps sa pagre-recruit na ito. Ang mga kandidato ay nakaramdam ng napakalakas na presensya na nagmumula sa kanya, napansin na ang mga miyembro ng Corps na S-rank ay nasa ibang level. Tiningnan ng examiner ang karamihan at tinanggap sila. Pinasalamatan niya ang lahat sa pag-apply. Kinikilala na bawat isa sa kanila ay may sariling layunin, maging pera, kapangyarihan, karangalan, o tungkulin. Gayunpaman, sinabi niya, nang malamig na wala sa mga dahilan na iyon ang talagang mahalaga. Kumikinang ang mga mata niya. Ipinaliwanag ng examiner na sa huli, kakayahan lang ang magbibigay daan sa isang tao para makamit ang anumang bagay. Idineklara niya na naghahanap sila ng sobrang lakas na kandidato na may kakayahang makipagsapalaran sa mga itim na lupain para bawiin ang teritoryo ng tao. Sinabi niya sa kanila na tumingin sa paligid, na nagsasabing hindi kailangan ang mga pangkaraniwang tao at magsisimula agad sila. Iginawad niya ang kanyang kamay sa mga kwadradong plataporma sa lupa, at inihayag na ang unang pagsubok ay isang tournament. Ipinaliwanag niya na ang kakayahan sa pakikipaglaban ang pinakamahalagang kasanayan para sa isang pioneer dahil ang mundo sa labas ng lungsod ay isang malupit na lugar kung saan tanging ang pinakamalakas lang ang nakakalahad. Kinuyom niya ang kanyang kamao at inutusan ang mga kandidato na patunayan ang kanilang kakayahan. Ipinaliwanag niya na ang mga makakapasa sa unang round ay idedesisyon ng resulta ng tournament at inutusan silang umakyat sa entablado kapag tinawag ang numero nila. Tinawag ng examiner ang numero 126 at numero 286. Si Gale na may numero 126 ay humakbang pasulong na may seryosong ekspresyon. Nagbulungan ang karamihan, tinawag si Gale na isang heavyweight at nagpahayag ng awa, para sa sinumang kailangang kalabanin siya ng maaga. Gayunpaman, naglabas si Gale ng isang demonyong ngiti, iniisip na swerte siya na makapaglaro agad sa simula dahil namamatay na siya sa pagkabagot. Nanliit ang kanyang mga mata sa pananabik na parang mang-angaso habang iniisip kung paano niya paglalaruan ang kanyang kalaban.
Napansin ni Gale ang isang papalapit sa entablado, iniisip kung ano ang nangyayari sa nakakapangilabot na lalaking lumalakad patungo sa kanya. Nakatayo sa tapat ni Gale ang isang figura na ganap na nakatago sa isang gulanit na kapa na may suot na tag na may numero 286. Sinuri siya ni Gale, iniisip na mukhang lampa at mahina ang tindig ng nakabalabal na figura. Hinawakan ng mahigpit ni Gale ang puluhan ng kanyang sandata. Nagpa siya na wala ng saysay ang pag-uusap, binunot niya ang kanyang espada na may matalim na tunog, idineklara na pagod na siya sa pagiging tahimik. Pinakawalan ang kanyang kapangyarihan, inihampas niya ang kanyang talim, lumikha ng napakalaking guhit ng berdeng enerhiya ng hangin. Nagpa siya na hindi magpigil, namangha ang mga manonood. Kinilala ang signature technique bilang Gale Sword, habang ang kumikinang na berdeng espada ay lumitaw sa hangin sa paligid niya. Pinuri siya ng karamihan bilang isang henyo sa paghawak ng ganoong advanced na swordsmanship sa edad niya. Mariing tinitigan ni Gale ang kanyang kalaban. Hinamon ang nakabalabal na figura na subukang harangin ang kanyang atake. Sa isang mabilis na pagsugod, humampas si Gale sa lupa para makakuha ng momentum, nagbabanta na durugin ang kanyang kalaban kung hindi siya makadepensa. Sumugod siya ng may napakalakas na puwersa, napapalibutan ng ipo-ipo ng enerhiya, ang nakabalabal na figura, ay nanatili itong tahimik at hindi gumagalaw, hindi natinag sa paparating na atake. Habang bumaba si Gale mula sa hangin, ibinaba ang kanyang talim na may sigaw, ang nakabalabal na figura ay pumasok lang at nagpakawala ng mapanirang left hook sa mukha ni Gale. Ang impact ay napakalakas na si Gale ay napalipad pabalik sa arena. Ang mga mayayabang na kandidato kanina ay sumigaw sa takot sa hindi kapani-paniwalang tanawin. Marahas na bumangga si Gale sa pader ng arena, lumikha ng napakalaking sapot ng gagamba ng mga lamat. Sumubsob siya pasulong. Walang malay at natalo sa isang suntok, iniwan ang karamihan na magtaka kung paano nangyari ang ganoong bagay. Ang nakabalabal na figura, ngayon ay ibinunyag na si Kay, ay kinuskos ang pulso niya at tumingin pababa. Inaamin na ang biglaang galaw ay nakagulat maging sa kanya. Nahulog ang kanyang hood, inilalantad ang kanyang magulong itim na buhok. Pinag-iisipan niya ang biglaang pagbilis at kaguluhan ng sandali. Bigla, isang manonood ang nakaturo ang nanginginig na daliri kay Kay, sumisigaw sa hindi makapaniwala. Hindi siya nakaturo sa pagkapanalo, kundi sa kulay ng enerhiya ni Kay. Itim. Ang blonde na examiner ay nanood na may seryosong ekspresyon, napansin sa loob-loob niya na ang itim ay parehong kulay na taglay ng mga nilalang. Maging si Elysian ay mukhang tulala. Nagtataka kung posible bang magkaroon ng ganoong kulay ang isang tao. Si Kai ay nakatayo ng mag-isa sa gitna ng arena, walang kamalay-malay sa bigat ng sitwasyon. Ang iba ay tinatanong kung ang kapangyarihang talunin ang Gale Sword sa isang suntok ay nagmula sa misteryosong itim na enerhiya na ito. Kinakabahang tumingin si Kay sa paligid sa nagulat na karamihan, nalilito sa reaksyon nila, at inosenteng nagtataka kung nagkamali siya. Nagpatuloy ang tournament sa matitinding labanan. Sa isang match, isang takot na kandidato ang nagpakawala ng matatalim mga bato, pero sumugod si Kay, madaling umiwas sa mga ito. Agad siyang lumapit at nagbigay ng malakas na suntok, na nagpatalsik sa gumagamit ng mahika. Ang tagapagbalita ay idineklara siyang panalo. Nagpatuloy ang sunod-sunod na panalo ni Kai habang buong lupit siyang nangibabaw, binunggo ang isa pang kalaban at pinatumba ang ikatlo. Sa itaas, pinapanood ng blonde na taga-suri na may interes, idineklara na si Kai ang namumukod tanging aplikante. Masaya niyang sinabi na si Kai ang kauna-unahang black holder, at iginiit na dapat nila siyang i-recruit agad bago kumalat ang mga chismis. Bigla, may mabibigat na yabag ang papalapit at isang boses ang kaswal na nagsabi na mukhang matinding araw. Lumingon ang blonde na taga-suri na may pagtataka para makita ang lalaking may pulang buhok at babaeng may asul na buhok mula sa pinangyarihan ng pagsabog. Tinanong ng taga-suri kung bakit. Narito si Team Leader Red. Pero iwinagayway ng lalaki ang kanyang kamay, na sinasabing dumadaan lang sila. Sandali nilang pinag-usapan ang investigasyon tungkol sa malaking nilalang na insidente. Bumuntong hininga ang Red Leader, na umaaming walang pag-usad.
Pagkatapos ay tinanong niya kung mayroon bang karapat-dapat na kandidato, binanggit ng taga-suri ang dalagita mula sa pamilyang Tien at isang napakabihirang kandidato. Bigla, nanlaki ang mga mata ng Red Leader habang may nararamdaman siya. Tumingin siya sa arena. At, nakita si Kay. Agad niyang napansin ang itim na enerhiya. Habang pinupuri ng taga-suri si Kay, tahimik na tinitigan ng Red Leader ang binata. Bumulong ang babaeng may asul na buhok. Sa kanyang leader, tinatanong kung konektado ba ang batang iyon sa kanilang investigasyon. Kinumpirma ng Red Leader na malamang siya iyon. Sa loob ng kanyang isip, nagtapos ang Red Leader. Na ang paglitaw ng bagong kulay pagkatapos mismo ng insidente sa Shadow District ay hindi lang basta pagkakataon para baliwalain. Nagpasya siyang bantayan si Kai ng mabuti sa. Ngayon, hindi alam na pinagmamasdan siya. Tiningnan ni Kay ang kanyang nakakuyom na kamao, na umuusok ng madilim na enerhiya. Tuwang-tuwa siya sa kanyang hindi kapani-paniwalang kapangyarihan, na pagtanto na, ang pagiging isang pioneer ay posible na sa wakas. Gayunpaman, naalala niya ang mabigat na kapalit ng pagbabago at binalaan ang sarili na maging maingat, alam niya na kung labis niyang gagamitin ang kapangyarihang ito at mawala ang kanyang kulay sa gitna ng laban, siya ay magiging walang depensa. Isang malaking bugso ng nakakaginas na enerhiya ang sumabog mula sa arena, na lumilikha ng pader ng yelo. Kalmadong nakatayo si Ellie Cayen sa gitna ng malamig na ulap. Idineklara ng tagapagbalita na ang numero 17 ang nanalo, ipinahayag na binalutan niya ang kanyang kalaban ng isang matigas na bloke ng yelo. Namangha ang mga manunood, kasama si Kay, na nagkokomento na ang kulay ng pamilyang Tien ay palaging kahanga-hanga. Habang bumababa si Ellie sa hagdan, pinanood siya ni Kai. Nagtataka kung paano matatalo ng sinuman ang gayong napakalakas na mahika. Bigla, huminto si Ellie habang dumadaan kay Kai, direktang nakatitig sa kanya na may matalim at mausisang tingin. Nagliit ang kanyang asul na mga mata nang may hinala habang sinusuri siya. Walang salita, lumingon siya at nagpatuloy sa paglalakad, naiwan si Kai na naguguluhan. Sabi ng tagapagbalita, tapos na ang unang pagsusulit. Tumayo ang blonde na taga-suri sa podium at pinasalamatan ang lahat sa kanilang pagsisikap. Ipinaliwanag niya na dahil nahuhuli sila sa schedule, diretso na silang magpapatuloy sa susunod na pagsusulit. Inutusan niya ang mga nabigong kandidato na umalis at malungkot silang umalis. Sinimulan ng blonde na taga-suri na ipahayag ang susunod na pagsusulit. Ngunit naantala ng isang kamay sa kanyang balikat. Lumapit ang lalaking may pulang buhok na may kumpiyansang ngiti, kinuha ang pamamahala. Tiningnan niya ang mga nakaligtas na kandidato at idineklara na ang ikalawang pagsusulit ay personal niyang pamumunuan. Napatingin ang mga kandidato na gulat, na pagtanto kung sino ang nakatayo sa harap nila. Si Colorist Red, siya ay isa sa pinakamalakas na colorist ng The Shining City, sikat sa pagbawi ng Black Lands. Gayunpaman, ang mga kandidato ay takot, naaalala ang mga tsismis na ang kanyang mapanirang kapangyarihan ay napakatindi na maging ang mga kaalyado ay nag-aalangan na makatrabaho siya at nakapag siya ang namamahala sa isang pagsusulit. Walang sinuman ang nakakapasa. Nag-aalalang tumingin ang blonde na taga-suri kay Colorist Red, tinatanong kung sigurado ba siya. Binabalaan na sisigawan siya ng kapitan dahil sa pagbabago ng format ng pagsusulit. Pinagtawanan lang ito ni Red, sinabing sinisigawan naman siya araw-araw. Inanunsyo niya na simple lang ang pagsusulit at sinabihan ang karamihan na magtiis lang habang ang kanyang katawan ay sumabog sa naglalagablab na apoy. Isang higanteng alon ng apoy ang sumugod patungo sa mga takot na aplikante, na bumubuo ng mga individual na spherical na barrier sa paligid ng bawat tao, na bumibihag sa kanila. Nagpanik ang mga kandidato habang nababalot sila sa matinding init. Ipinaliwanag ni Red na muli niyang nilikha ang kapaligiran ng isang tiyak na rehiyon, na sinasabing magiging medyo mainit. Ipinaliwanag niya na ang Black Lands ay puno ng matinding kapaligiran kung saan halos hindi makaligtas ang mga tao. Minaliit niya ang kasalukuyang pagsusulit, na sinasabing ang init na ito ay parang mainit na kalan lang. Na may seryosong ekspresyon, muling iginiit ni Red na kung magtitiis sila, makakapasa sila.
Gayunpaman, nanliit ang kanyang mga mata ng malamig habang. Dagdag pa niya, sinumang hindi makatagal sa init na ito ay hindi kailanman nagkaroon ng kwalipikasyon para maging isang pioneer. Sa loob ng mga fire sphere, naghihirap ang mga kandidato. Isang lalaki ang nakaramdam na hindi niya makayod ang harang. Habang ang iba ay sumisigaw sa matinding sakit, nagtataka sila sa takot kung anong klaseng lugar sa impyerno ang Blacklands kung ito pa lang ay banayad. Sa gilid, pinapanood, napansin ng blonde na tagasuri na sa kabila ng mga chismis, hindi pa rin kumukupas ang galing ni Red. Namangha siya sa hindi kapani-paniwalang kontrol nito. Napansin kung paano niya agad nabalutan ang napakaraming tao. Kinilala niya na ang kapangyarihang ito ang inaasahan mula sa isang nasa rurok ng kakayahan. Bigla, isang malakas na tunog ng pagkabiyak ang umalingaw-ngaw sa hangin. Tumingin si Red at ang kanyang assistant nang maging asul at mabiyak ang isa sa mga harang ng apoy. Isang malaking bugso ng enerhiya ng yelo. Ang sumabog palabas, sinira ang fire sphere. Sa gitna ng bumabagsak na piraso ng yelo, nakatayo ng matatag si Ellie Keon, nakalaya mula sa pagkakakulong. Tiningnan siya ni Red, inaamin, na magaling ito. Naisip niya na bagamat ang kapangyarihan ng pamilya Cayenne ay natural na panlaban sa apoy, ang sarili niyang kapangyarihan ay karaniwang sapat na malakas para madaig ang kalamangan na iyon. Nakatingin sa dalaga, napagpasyahan ni Red na baka karapat-dapat na siyang tawaging tunay na prodigy. Nagtataka si Red tungkol sa isa pang kandidato na kanilang interesado. Sa loob ng kanyang fire sphere, si Kai ay tila nakatayo lang. Pinagmamasdan siya ni Red, napansin na hindi tulad ng babae, ang batang ito ay hindi bumubuwag sa harang. Inamin niyang wala siyang gaanong inaasahan mula rito. Gayunpaman, sa loob ng harang, natataranta si Kay, sumisigaw sa kanyang isip na nasa malaking gulo siya. Napagtanto niya, na labis niyang ginamit ang kanyang kulay habang nakikipaglaban sa Gale Sword. Tiningnan niya ang kanyang kamay ng may takot. Napansin na ang kanyang itim na enerhiya ay tumutulo at nauubos nang mas mabilis sa init. Naiisip ni Kai ang isang nakakatakot na hinaharap kung saan maubusan siya ng kapangyarihan. Alam niya na kung mabunyag na siya ay walang kulay, malamang na siya ay pag-eksperimentuhan. Sa kawalan ng pag-asa, balisang naghahanap siya ng solusyon, nagtataka kung may maaari siyang i-absorb para mapunan ang kanyang enerhiya. Tinitigan niya ang dingding ng matinding apoy. Isang pagkaunawa ang tumama sa kanya. Dahil ang harang ay gawa sa isang color ability, nagtataka siya kung kaya niya itong i-absorb. Tiningnan niya ang kanyang kamay, inaamin na hindi niya alam ang limitasyon ng kanyang absorption power. Napagpasyahan niyang wala na siyang oras para mag-isip, desidido siyang alamin. Inabot niya at hinawakan ang umiikot na dingding ng apoy. Agad, isang marahas na reaksyon ang naganap, at nagulat si Kai na gumagana ang direktang absorption. Ang fire barrier ay nagsimulang magbaluktot at umikot, na umakit ng atensyon ng mga kalapit na kandidato. Isang malaking buhawi ng itim na enerhiya ang sumabog mula kay Kay, sinisipsip ang pulang apoy sa kanyang kamay. Mula sa podium, nakatingin sina Red at ang blonde na tagasuri, tulala at hindi maunawaan ang kanilang nakikita. Pinagpawisan si Red ng kabado, sa pilitang ngumiti habang siya ay nagkomento na nakahanap sila ng tunay na baliw. Sa arena, nakatayo si Kay sa gitna ng nawawalang enerhiya, mukhang nakakatakot na malakas na may pula at itim na aura, na umiikot sa kanyang mga kamay. Ang buong arena ay bumagsak sa matinding katahimikan. Gayunpaman, sa loob-loob niya, natataranta ulit si Kay. Pilit siyang ngumiti, iniisip na ito ay hindi dapat nangyari. Napagtanto niya nang may pagsisisi na aksidente siyang labis na napansin. Nakatayo ng tulala si Ellie Cayenne, tinatanong ang sarili kung siya ay naghahalusinate. Habang nakatingin siya sa binata na nababalutan ng madilim na enerhiya, tiningnan niya si Kay at nagtataka kung ang itim ba ay kulay na kayang taglayin ng isang tao. Kinikilala na ito ay isang bagay na hindi pa nangyayari, isang pakiramdam ng pagkabalisa ang bumalot sa kanya habang pinapanood siya. Ang mga alaala ng panggigipit na maging pinakamahusay ay bumalik. Sa kanyang isip, napilitan siyang aminin na si Kay ay walang dudang malakas. Napagtanto niya na kahit sa kanyang buong kapangyarihan,
hindi niya masisiguro ang panalo. Habang si Kay ay lumayo, naiisip ni Ellie na may isang bagay tungkol sa kanya na hindi maipaliwanag ng lakas lamang, tinatanong ang sarili kung ano ba talaga siya. Mabilis siyang umiling, sinusubukang iwaksi ang nakakabagabag na mga isipin. Nilapitan ni colorist Red si Kai at casual na inakbayan, sinasabihan siya, sa susunod, hindi na mangyayari ang ganito. Ngumiti si Red, nagkomento na ang itim na kakayahang sipsipin ang lahat ay kakaiba, at hindi niya mapigilan ang kanyang kuryosidad. Ginabayan niya si Kai. Palayo, nagmungkahi na magkaroon sila ng pribadong pag-uusap upang protektahan ang privacy ni Kay habang sinasagot niya ang kanyang mga katanungan. Si Kay, na pinagpapawisan ng kinakabahan, ay nagtanong tungkol sa status ng pagsusulit. Tiniyak sa kanya ni Red na sa ganoong antas ng kapangyarihan, halata namang pasado siya. Nagulat si Kay, napagtanto na ang labis na pagkuha ng atensyon ay nagtrabaho sa kanyang pabor. Nabalutan siya ng emosyon, iniisip na sa wakas ay natupad na niya ang kanyang pangarap na maging isang pioneer. Bigla, sinigawan ng blonde na tagasuri si Red dahil sa kumikilos ng mag-isa. Tinawanan lang ito ni Red, hinihiling sa kanyang kasamahan na palampasin na lang ito, sa isang beses lang. Nagsalita ang tagasuri at inihayag na sa kabila ng pagkaantala, magpapatuloy ang pagsusulit. Nilinaw niya na si bilang 17 Ellie ay nakapasa dahil sinira niya ang harang, ngunit ang iba pang mga kandidato ay sasailalim sa karagdagang pagsubok. Hindi pinansin ni Ellie ang anunsyo, nakatuon ang tingin niya sa madilim na lagusan kung saan inilalayo ni Red si Kay. Lumipat ang tagpo sa isang lugar na pang-industriya. Si Red ay nakatayo sa labas ng kotse kasama si Kay habang ang investigador na may asul na buhok ay nakaupo sa driver's seat. Sinabi ni Red sa kanya na maghintay. Tiningnan ni Kai ang kanyang paligid at ang kanyang ekspresyon ay napuno ng matinding gulat, nakatitig siya sa isang malawak na tanawin ng mga guho at pagkawasak. Napagtanto niya nang may takot na ibinalik siya ni Red sa eksaktong lokasyon kung saan siya nahulog sa basurang tinta. Pinagmasdan ng colorist na si Red ang mga winasak na guho, sinasabing pangit ang lugar, ipinaliwanag niya na isang malaking insidente ang nangyari dito, dahilan para manigas si Kay. Ikinuwento ni Red na sa unang pagkakataon sa kasaysayan, 2 pioneer ang natagpo ang ganap na naubusan ng kulay at walang kulay. Idinagdag niya na nakita ng mga saksing buhay ang isang napakalaking nilalang sa lugar, binalingan ni Red si Kay ng matalim, itinuturo ang kahina-hinalang tiyempo. Sinabi niya na di nagtagal pagkatapos ng paglitaw ng nilalang na iyon, lumitaw si Kay bilang ang unang taong nagtataglay ng kulay itim, tinawag niya itong nagkataon lang. Nagliwanag ang kanyang mga mata, sinuri ni Red ang kapangyarihan ni Kay, inilalarawan ito bilang isang kakayahan na sumisipsip ng ibang mga kulay. Pinagpawisan ng nerbiyoso si Kay habang tinitigan siya ni Red, idinedeklara, ito ay isang ganap na kakaibang kakayahan. Sa loob niya, nagpanik si Kay. Napagtanto na pinaghihinalaan na ni Red ang koneksyon simula pa lang. Balisa siyang nagtaka kung makakatakas ba siya, ngunit sa pagtingin sa napakalakas na aura ng lalaki, napagtanto niyang imposibleng makatakas mula sa isang bayani. Bigla, tumawa si Red, binasag ang tensyon, iwinagayway niya ang kanyang kamay, inamin na sinusubukan lang niya. Si Kay, ngunit nagreklamo na nawala ang saya dahil sa tapat na reaksyon ni Kay. Tiningnan siya ni Kay nang may pagkalito. Nilinaw ni Red na habang ang kanyang opisyal na trabaho ay imbestigahan ang insidente, siya ay personal na mas interesado sa kakaibang kakayahan ni Kay. Ipinaliwanag ni Red na ang mga kapangyarihan ng kulay ay karaniwang hindi maaaring maghalo. Gayunpaman, napansin niya na tila hindi pinapansin ng kakayahan ni Kay ang mga patakarang iyon. Naalala niya ang ikalawang pagsusulit, itinuturo na malinaw na hindi makontrol ni Kay ang kanyang kapangyarihan. Pagkatapos ay nauutal si Kay. Sinusubukang ipaliwanag, ngunit pinutol siya ni Red. Ang katawan ng colorist ay nagsimulang magliwanag ng pulang enerhiya, at sinabi niya na kailangan nilang magsagawa ng pagsubok. Tiningnan siya ni Kay, nang nagtataka. Inabot ni Red ang kanyang kamay, ipinaliwanag na kailangan niyang maunawaan kung paano gumagana ang kakayahan. Ngumiti siya ng may kumpiyansa,
hinahamon si Kai na subukan. Sipsipin ang kanyang enerhiya ngayon. Nagpanik si Kay at sinubukang tumanggi, binabalaan si Red na masyado itong delikado. Tumawa lang si Red, sinasabi sa baguhan na masyado pa siyang maaga para mag-alala tungkol sa isang tao sa kanyang antas. Nanahimik si Kay, mukhang matindi at nerbiyoso habang inuutusan siya ni Red na tumigil sa pagsasalita at subukan lang ito. Ang itim ay sumisimbolo sa Black Lance, isang masamang puwersa na lumalamon sa lahat. Iniisip ni Red na ang pag-iwan sa ganoong mapanganib na kakayahan na hindi nasusuri ay hindi katanggap-tanggap, dahil maaari nitong kalugin ang pundasyon ng nagniningning na lungsod. Isang madilim na sikreto ang pumasok sa kanyang isip. Hindi pa alam ng mga tao, ngunit mayroong mga humanoid na nilalang. Tahimik siyang binabalaan si Kay na kung sakaling harapin niya ang mga ito o mas malala pa, maging isa sa kanila, maaaring kailanganin ng colorist na alisin siya. Napabuntong hininga si Kay. Nararamdaman ang nakakatakot na presyon na nanggagaling kay Red. Sa kabila ng pananakot, pumayag si Kay sa pagsubok. Hinawakan niya ang pulso ni Red, nerbiyoso, humihingi ng kumpirmasyon na kung may mangyari mang mali, hindi ito magiging kasalanan niya. Habang bumabangon ang madilim na enerhiya mula sa kanyang katawan, sa sandaling magkadikit sila, isang shockwave ng enerhiya ang nagpaiba sa hangin. Napahinto si Kay habang pulang. Enerhiya ang marahas na bumubulusok sa kanyang braso, salungat sa kanyang sariling itim na aura. Napagtanto niyang nagkamali siya. Isang napakalaking pagsabog ng apoy ang sumambulat mula sa puntong nagkadikit sila, dahilan para sumigaw si Kay sa matinding sakit. Sa loob ng impyerno ng apoy, sumigaw siya kay Red na tumigil, inamin na hindi niya makontrol ang kapangyarihan at napakiramdam niya ay tila kumukulong tunaw na lava sa loob niya. Sa kanyang paningin, lumitaw si Red bilang isang matayog na tulad Diyos na silweta ng pulong apoy, pinatitibay kung bakit siya isang bayani. Kalmadong nakatayo si Red. Sa loob ng apoy, nagmamasid. Napansin niya na ang itim na enerhiya ni Kay ay sumisipsip ng kanyang kapangyarihan ng walang tigil, kumikilos na tila nagugutom. Napagtanto niya na dahil hindi pa hinog ang kapangyarihan ni Kay, maaaring labanan ng malalakas na individual ang pagsipsip, ngunit ang kakayahang ito ay agad na nakamamatay sa karamihan ng ordinaryong tao. Habang ang apoy ay umiikot, naningkit ang mga mata ni Red ng may mas malalim na pagtataka. Iniisip niya na ang nakita nila sa panahon ng pagsusulit ay hindi ang buong saklaw ng kakayahan. Nagpasya siya na gustong malaman hindi lang kung paano sinisipsip ni Kay ang mga kulay, kundi paano ginagamit ang mga kulay na iyon. Lumalala ang sitwasyon habang marahas na nagre-react ang enerhiya sa pagitan nilang dalawa. Pinapanood ni Red habang ang itim na enerhiya mula sa braso ni Kay ay nagsisimulang yumukod at tumulis, humahalo sa pulang aura. Bigla, isang malaking pagsabog ng pula at itim na enerhiya ang sumabog palabas. Naitulak pabalik si Red dahil sa pagsabog. Nakatingin siya ng gulat sa figurang lumalabas mula sa usok. Bahagyang nag-iba anyo si Kay. Ang kanan na bahagi ng kanyang katawan ay nababalutan na ng matutulis na baluti na parang demonyo, gawa sa pinatibay na pula at itim na enerhiya. Nagngit-ngit ang mga ngipin ni Red, na pagtanto na ang anyong ito ay nakakakilabot na pamilyar. Habang tinitingnan niya ang dambuhalang kamay na may kuko at nagniningas na mata, inamin ni Red sa sarili na maniniwala siyang isang nilalang ang kanyang tinitignan. Ang pagkakahawig nagpapatunay sa kanyang mga hinala at napagtanto niya nang may katiyakan na si Kay ang nasa likod ng insidente kung saan nawalan ng kulay ang ibang mga pioneer. Nagpupumilit si Kay na manatili sa kanyang ulirat. Nagpasya si Red na ang kaligtasan ang kanyang prioridad at nagpasyang apulahin ang apoy bago magwala si Kay. Nagsamon siya ng bolang apoy, naghahanda na pigilan si Kay sa pamamagitan ng puwersa. Gayunpaman, nagpakawala si Kay ng mahinang ungol, dahilan para huminto si Red dahil mukhang may iba pang nilalabanan ang binata. Ang eksena lumipat sa panloob na pananaw ni Kay, isang napakadilim na kawalan na puno ng nag-uutos na pulang teksto. Ang mga boses ng kapangyarihan ay sumisigaw sa kanya, humihingi ng matinding kulay at nag-uudyok sa kanya na magdala pa. Napasinghap si Kay sa totoong mundo, nababagabag sa mga mapanghimasok na boses na ito.
Patuloy siyang tinutokso ng mga boses, sinasabing sayang kung magpipigil at nag-uudyok sa kanya na kunin ito. Pasigaw na sinabi ni Kay sa kanyang isip sa mga boses na tumahimik at manatili. Nang may matinding determinasyon, ang nakikitang mata ni Kay ay nagliliwanag. Nang pula, tinanggihan niya ang tukso, inuutusan ang kapangyarihan na tumahimik at manatiling durog habang pinipilit niyang kontrolin ang magulong enerhiya. Isang shockwave ang sumabog palabas habang sa pilitan niyang pinipiga ang enerhiya pabalik. Ang matutulis na baluti ay nawala, naiwan si Red na may mukhang tunay na nagulat. Naiwan si Kai na humihingal ng malakas, dahil sa pagod. Tiningnan siya ni Red nang may paghanga at pagkabigla, tinatanong kung nagawa ba talaga ng baguhan na pigilin ang napakalakas na kapangyarihan na iyon ng mag-isa. Si Kai ay naiwan na humihingal. Mabilis ang tibok ng puso. Iniisip niya na baliw na nakaligtas siya at balisang nagtataka kung bakit siya nagwala. Kinakabahan siyang tumingala, natatakot na siya. Nawalan ng kontrol sa harap ng isang colorist. Alam niyang kailangan niyang maintindihan ang kanyang kakayahan, kaya lumapit siya ng may pag-aalinlangan sa matandang lalaki. Si Red, gayunpaman, ay mukhang tuwang-tuwa. Inamin niyang nabigla siya dahil mas malakas ang kapangyarihang sinipsip ni Kai kaysa sa inaasahan niya, ngunit ngumiti siya at idineklara na matagumpay ang eksperimento. Dahil masaya ito. Sinabi niya kay Kai na kung gusto niyang makamit ang anumang bagay, kailangan niyang handang sumugal. Nagpasya si Red na sapat na iyon para sa pagsubok, ngunit pagkatapos huminto, sinabing may isa pa. Pinaalalahanan niya si Kai na siya ang investigador na itinalaga sa insidente ng pagkasira sa mismong lugar na ito, at ang kanyang tungkulin ay hanapin ang salarin. Nang may kalmado ngunit nagbabantang ngiti, itinuro niya na ang taong nasa harap niya ay mukhang perpektong suspect. Nanigas si Kai, ang kanyang mukha, namumutla sa takot. Ipinaliwanag ni Red ang bigat ng sitwasyon. Naalala niya kung paano nakita ng mga saksi ang isang dambuhalang nilalang na anino, binabalaan si Kai na mas maraming tao ang interesado sa kasong ito kaysa sa iniisip niya. Sinasabi niya na kapag kumalat ang mga tsismis tungkol sa itim na kakayahan ni Kai, madali lang para sa mga awtoridad na isisi sa kanya ang lahat. Iginawi niya ang kanyang kamay sa nasirang distrito ng industriya, binabanggit na aabot sa daan-daang milyon ang halaga ng pinsala. Idinagdag niya na kung magpasya ang pamunuan ng lungsod na si Kay ay masyadong mapanganib, maaari siyang ipatapon o gawing giniapig sa laboratorio. Nagnitnit ang mga ngipin ni Kay sa pagkadismaya. Napagtantong siya ay nakulong, alam niyang walang paraan para patunayan ang kanyang kawalang sala. Bigla, nag-alok si Red ng tulong. Iminungkahi niya na kung papayag si Kay na sumailalim sa kanyang utos, baka may magawa siya, nang walang isang segundo ng pag-aalinlangan, yumuko si Kay ng 90 degrees, malakas na sumisigaw na ipinagkakatiwala niya ang sarili kay Red. Sinabihan siya ni Red na pakinggan muna ang buong kondisyon, nilinaw niya na hindi niya aayusin ang lahat ng libre. Bilang kapalit, kailangan siyang bigyan ni Kay ng ilang pabor. Tinanong niya kung sa tingin ni Kay ay kaya niya iyon. Pinilit ni Kay ang isang desperado, nanginginig ng ngiti. Sa kanyang isip, sumisigaw siya na mas mabuti ang anumang bagay kaysa sa umutang ng milyon-milyon o maging isang eksperimento sa siyensya. Malakas siyang sumang-ayon, nangangako. Nagagawin niya ang anumang kailangan ni Red. Sa mapanglaw na kaparangan, isang maliit na nilalang ang nanginginig sa takot ilang sandali bago bumagsak ang isang malaking gulong, tipid na. Nakaligtaan ito habang umuungol na dumadaan ang isang mabigat na sasakyan. Isang malaking armored transport truck ang dumadaan sa maulap, baku-bakong lupain ng Blacklands. Sa loob, nakatanaw si Kay. Sa bintana, iniisip na ito ang unang beses niyang maglakbay ng ganoon kalayo at nagtataka kung ito na ba ang una niyang tunay na hakbang bilang isang tagapanguna. Biglang, ang kanyang pag-iisip ay inistorbo ni Gale, isang lalaking may berdeng buhok na masama ang tingin sa kanya, tinawag siyang may itim na buhok. Walang galang na sinabi ni Gale kay Kay na nakakaistorbo siya at inutusan siya na tumahimik kahit wala namang imik si Kay. Tumingin si Kay sa kanya na may nagtatakang ekspresyon. Naupo si Kay nang mailap sa transport bay. Naisip niya na ang pagsisimula bilang isang
Tagapanguna kaagad ay ang gusto niya, pero ang kapaligiran ay punong-puno ng tensyon. Sinulyapan niya ang galit na si Gale at ang tahimik na si Ellie Sain, kinukuwestiyon kung ang pagiging nasa iisang grupo ba ang tamang desisyon. Isang flashback ang nagpakita ng usapan nila noong nakaraang araw. Tinanong ni Red si Kay na nagulat kung handa na ba siyang sumama sa ekspedisyon, ipinapaliwanag na kailangan niya si Kay sa isang partikular na lugar sa hindi pa natutuklasang rehiyon. Nang makita ang kaba sa mukha ni Kay, tumawa si Red at sinabi sa kanya na huwag mag-alala. Nagpakita si Red. Nang mapa kay Kay, sinisiguro na hindi siya mag-iisa. Ipinaliwanag niya na ang mga bagong recruit na pumasa sa pagsusulit ay ipapadala rin sa lugar at ang opisyal na ruta ay iaanunsyo na sa lalong madaling panahon. Kailangan lang ni Kay na nasa lokasyon sa tamang oras. Sa kasalukuyan, tiningnan ni Kay ang kanyang mga kasama sa grupo, napansin na nasa track na sila. Ibinunyag na dahil sa pakikialam ni Red na nakompromiso ang nakaraang pagsusulit, binigyan ng isa pang pagkakataon ang mga kalahok. Maraming bihasa na individual, kasama si Gale, ang pumasa sa mahigpit na karagdagang pagsusulit. Samantala, si Ellie Sian, ang nangungunang rookie, ay sumama sa grupo ni Red sa sarili niyang espesyal na kahilingan. Tinitigan ni Gale si Kay nang may matinding pagkapot, hindi makapaniwala na napahiya siya ng isang hangal. Naalala niya ang kanilang laban, kumbinsido na natalo lang siya, dahil nagpabaya siya sandali at nanumpa na hindi na ito mangyayari muli. Binalaan niya si Kay, sinasabihan siyang maging handa kapag natapos ang ekspedisyon. Bulong niya, na kung hindi lang nakasuporta si Raven kay Kay, malamang patay na ito. Malamig na pinutol ni Ellie Sian ang usapan ni Gale, sinabihan siyang tumigil sa pagsasalita, kinukutya siya na baka matumba na naman siya sa isang suntok. Lumingon si Gale sa kanya na galit, tinatanong kung ano ang sinabi nito. Ibinasura ni Ellie ang sinabi niya, sinasabing hindi kasing lakas ni Kay si Gale. Tumingin si Kay kay Ellie nang may gulat at pag-asa. Iniisip na baka siya ang isang taong maiintindihan niya. Gayunpaman, ibinaling ni Ellie ang kanyang malamig na tingin kay Kay, nilito siya sa pamamagitan ng pagbanggit ng isang nakaraang kasunduan na di umano'y ginawa nila. Masama ang tingin niya kay Kay. Sinasabing ang talunan ay kailangang tumahimik at sumunod sa mga utos na nag-iwan kay Kay na tuliro. Nakatayo si Kay nang mailap sa pagitan ng dalawang magkaaway na tagapanguna, nararamdaman ang tensyon. Bumuntong hininga siya, napagtanto na mahirap pamahalaan ang dinamika ng grupo. Nagbago ang eksena habang ang sasakyang pangtransportasyon ay tumatawid sa madilim na tubig ng kaparangan patungo sa isang malayong pasilidad. Dumating ang sasakyan sa isang abalang loading dock na may mga manggagawa na naglilipat ng mga supply. Bumaba ang grupo. Lumabas si Kay, Ellie, Gale, at ang iba pang recruit patungo sa forward base ng Dawn Pioneering Corps. Humanga si Kay sa mataas na antas ng aktibidad. Napansin ang pambihirang supply ng S-Rank Corps, isang bagay na hindi niya napagtanto nang maglakbay siya sa Blacklands ng mag-isa. Biglang, may daliring tumusok sa pisngi ni Kay na ikinagulat niya. Lumingon siya at nakita ang nakangiting si Mari, na masayang nagpaliwanag na dahil ito ang una niyang misyon, kailangan niyang sumama para suportahan siya. Binuksan ni Mari ang kanyang jacket, inilalabas na sumama si Nero. Binuhat ni Kay ang itim na pusa, pinasalamatan si Mari sa pag-aalaga dito. Ngumiti siya. Nang may pagmamahal, sinasabing pamilya si Nero. Ipinaliwanag niya na nakakuha siya ng magandang pagkakataon na sumama sa exploration team bilang support staff, sinasabing kapaki-pakinabang ang kanyang mga kakayahan. Dito, inanunsyo ng loudspeaker na oras na ng pagtitipon. Nakatayo ang pulutong ng mga tagapanguna sa kulay abong kaparangan habang patuloy ang anunsyo na sila ay malapit nang pumasok sa Blacklands. Ibinigay ni Kay si Nero kay Mari, sinabihan siyang alagaan ito. Binalaan siya ni Mari na huwag gumawa ng anumang delikado, at ngumiti siya, sinabihan siyang magkita na lang sila mamaya. Niyakap ni Mari si Nero, ngunit biglang tumalon ang pusa mula sa kanyang mga bisig, na ikinagulat niya. Sumigaw siya ng pangalan ni Nero habang tumatakbo ang pusa. Patungo kay Kay at lumubog sa anino sa lupa. Nanlaki ang mga mata ni Mari sa gulat sa hindi natural na pagdalaw na ito.
Nauutal siya, sinusubukang tawagin si Kay. Nalilito, dumating ang grupo sa isang madilim at pinatibay na pasukan ng kuweba. Sa harapan, isang babaeng may maningning na kulay kahel na buhok at puting coat ang sumisigaw sa lahat na, "Maghanda!" Inanunsyo na isang bagong recruit ang malapit nang pumasok sa Blacklands. Sumigaw siya na ang kaligtasan ang pangunahing prioridad. Binalaan niya na iniulat ng reconnaissance ang mga hindi pa nakikilalang mapanganib na nilalang sa lugar na 21, isang napakapanganib na zona kung saan natagpuan ang katawan ng isang nilalang na A-rank. Biglang, isang lalaking tagapanguna ang tumakbo patungo sa babaeng may buhok na kulay kahel, tinawag siyang Aransya. Nerbiyoso siyang nagulat na dinala ng pinuno ng Red Team ang mga bagong recruit, ngunit umalis sila sa kanilang pormasyon ng walang pahintulot. Nanlaki ang mga mata ni Aransya sa gulat, at tinanong niya kung totoo iyon. Kinumpirma ito ng mensahero, at bumuntong hininga si Aransya na nanggugulo na naman ang lalaking iyon. Lihim na pumasok ang grupo sa isang madilim na bangin, lumalayo sa pangunahing hukbo. Inabot ni Colorist Red ang kanyang kamay sa mga anino, nangunguna sa daan. Ang maliit na squad, na binubuo ni Kay, Gale, Ellie, at Red, ay humiwalay sa pormasyon. Kinakabahan si Kay na nagtanong sa team leader kung ayos lang ba. Ito, tinukoy na patungo sa ibang direksyon ang pangunahing grupo. Kinumpirma ni Red na iba ang kanilang destinasyon. Lumingon si Kay kina Gale at Ellie, nag-aalala dahil lahat ng nasa squad ay mga bagong recruit. Biglang sumigaw si Gale, nagtatanong kung bakit kailangan pa nilang sumunod ni Ellie, sumisigaw na narinig niyang si Red lang ang balak kunin si Kay, at pakiramdam niya ay iniinsulto siya. Ngumiti si Red, lumabas ang kanyang red aura, ipinaliwanag niya na ang kanyang personal na gabay ay hindi para sa kahit sino lang makatanggap, kaya't hindi magiging patas kung si Kay lang ang makikinabang. Tiniyak niya sa galit na si Gale na bagaman hindi niya sila susubuan, hindi rin niya hahayaang masaktan sila ng malubha. Pinutol niya ang usapan, inutusan silang umalis. Nanlaki ang mga mata ni Kay nang makatagpo sila ng mga kaaway. Sa loob ng isang kuweba, napapalibutan ang grupo ng mga nilalang na anino. Habang may hawak na ilawan si Red, sina Kay, Gale, at Ellie ay nakikipaglaban sa isang magulong labanan, isang malaking halimaw na parang lobo ang sumugod mula sa dilim. Agad na umaksyon si Ellie Cyan, ang kanyang asul na energy sword ay tumusok sa katawan ng nilalang. Lumapag siya ng buong ganda, napagtantong ito, ang realidad ng mga itim na lupain. Napapalibutan ng mga kumikinang na mata, napansin niya ang nakakasakal na kapaligiran at walang tigil na pagdami ng mga halimaw. Kinikilala na. Iba ito sa pagsasanay. Hinawakan niya ang kanyang espada, nagpa siya na pangasiwaan ng mabuti ang kanyang lakas. Sumulyap si Ellie sa kanyang balikat, iniisip na kailangan niyang kumilos ng mas mahusay. Tiningnan niya si Kay at sinabi sa sarili na ayaw niyang maiwan dito. Samantala, hinawakan ni Kay ang isang nilalang na anino sa leeg at brutal itong dinurog gamit ang kanyang kamay. Tiningnan ni Ellie Cyan si Kay ng lubos na pagkabigla. Tinanong niya kung bakit hindi siya gumagamit ng dropper. Nag-alinlangan si Kay, naaalala ang entry exam at umamin na wala siyang isa. Ipinaliwanag niya na masyado itong mahal at ayos lang sa kanya ang lumaban nang wala nito, naiwan si Ellie, na nakatingin ng hindi makapaniwala. Gulat na gulat si Gale, sumisigaw na walang saysay para sa isang pioneer na hindi pa nakagamit nito. Ang dropper ay isang mahalagang kasangkapan para sa mga pioneer na ginagamit upang lagyan ng kulay na enerhiya ang mga sandata upang labanan ang mga nilalang. Upang maayos na manghuli ng mga halimaw na ito, kailangan silang kulayan gamit ang dropper. Tiningnan ng grupo si Kay na nakatayo sa ibabaw ng mga talunang kaaway at tinanong nila kung paano niya nagawang talunin ang mga ito nang walang gamit at walang mahalagang kasangkapan. Nanginginig ang kamay ni Gale habang mahigpit niyang hawak ang kanyang sariling sandata. Napagtantong may malaking agwat sa kanilang mga kakayahan, naaalala niya ang kahihiyan ng pagsusulit. Napagtantong hindi niya man lang magasgasan ang isang tao na hindi gumagamit ng dropper, nagnalit ang ngipin ni Gale sa sobrang pagkadismaya. Sinamaan niya ng tingin ang likod ni Kay, sumusumpa sa sarili na durugin niya si Kay gamit ang sarili niyang mga kamay balang araw, habang sila
Patuloy na lumalalim sa kuweba, pinangunahan ni Red ang daan gamit ang ilawan habang sumusunod si Gale, nag-aapoy sa galit. Sumulyap si Red sa kanyang squad na may ngiti sa labi, iniisip na hindi masama makita ang dalawang henyo na namumutiba ng isang baguhan. Ngumiti siya, naniniwalang mas magiging interesante ang mga bagay-bagay. Masaya niyang hinimok ang grupo na magbigay pa ng kaunting pagsisikap, sinasabi na malapit na sila at iminumungkahi na tapusin agad para makapag-party. Pagkatapos ng laban sa mga halimaw na anino, nakakalat ang mga bangkay ng mga nilalang na parang lobo. Tumawag si Colorist Red para sa 10 minutong pahinga, bagaman binalaan niya ang grupo, sina Gale, Kai, at Elysian, na hindi pa nagsisimula ang tunay na misyon. Bumuntong hininga si Gale, nagrereklamo na malaki na ang nagamit niya sa kanyang color energy, kinuha niya ang isang maliit na bote ng kumikinang na berdeng likido. Habang umiinom si Gale, kinilala ito ni Kay bilang personal na tinta. Ito ay isang espesyal na pinong alchemical ink, isang mahalaga ngunit bihirang supply para sa mga pioneer na nagpapanumbalik ng kanilang kulay, dahil kailangan itong gawin upang tumugma sa natatanging kulay ng gumagamit, napakamahal nito. Pinanood ni Kay ng may inggit habang umiinom sina Gale at Ellie ng kanilang mga custom ink. Nais niyang magkaroon ng pondo para sa ganoong karangyaan, agad na binaliwala ni Kay ang pag-iisip na iyon, lumayo siya sa grupo, iniabot ang kanyang kamay patungo sa bangkay ng isang talo ng nilalang na anino. Isang malaking pag-ikot ng madilim na enerhiya ang sumabog mula sa katawan nito habang inaaktibo ni Kay ang kanyang kakayahan. Sinisip-sip ang anino direkta sa kanyang kamay. Ang itim na enerhiya ay dumadaloy sa kanya. Kinuyom ni Kay ang kanyang kamao. Ganap nang naibalik ang kanyang enerhiya, at inihayag na ang kanyang paggaling ay kumpleto na. Lumingon siya pabalik sa kanyang mga kasamahan na nakatingin na may takot at hindi makapaniwala. Nag-aalangan si Ellie na nagtanong kung sigurado ba siyang maayos siya. Iwinagayway ni Kay ang kanilang pag-aalala, ipinapaliwanag na ginawa na niya ito ng ilang beses. Sumigaw si Gale na hindi makapaniwala na sinipsip lang ni Kay ang isang halimaw ng hindi man lang kumukurap. Bago pa sila makapagpatuloy, si Red sumingit, idineklara na tapos na ang pahinga. Pumasok ang grupo ng mas malalim sa kanyon hanggang sa inihayag ni Red na nakarating na sila. Nakita ng grupo ang isang malaking umiikot na simboryo ng purong itim na enerhiya na humaharang sa kanilang daan. Nakatitig si Kay, bumubulong na parang isang itim na kurtina. Ngumiti si Red sa gulat na ekspresyon ni Kay at inihayag na itong madilim na harang ang partikular na dahilan kung bakit niya isinama si Kay. Para ipakita, nag-summon si Red ng isang bola ng pulang enerhiya at nagpakawala ng malakas na sinag sa itim na simboryo. Tumama ang atake sa ibabaw, ngunit sa halip na bumutas, agad na nilamon ng dilim ang enerhiya. Paliwanag ni Red na kung sino man ang susubukang piliting buksan ang harang, sinisipsip nito ang kapangyarihan at nagiging mas matigas. Sinabi niya na ito ay halos katulad ng kakayahan ni Kay, kaya may kutob siya, na si Kay lang ang makakapagpawi nito. Itinuro ni Red ang madilim na pader, inihayag na ang daan patungo sa mga guho ay nasa loob. Inihayag niya na, sa loob ng mga guhong iyon nakatago ang kanilang tunay na layunin, ang Stella Fragment. Lumaki ang mga mata ni Kay sa gulat. Nalito ang ibang mga bagong miyembro. Nagtanong si Gale kung ano ang Stella, at inamin ni Ellie na hindi pa niya ito naririnig. Tiniyak ni Red sa kanila na ito ay umiiral at na ang Shining City ay desperado itong hanapin. Itinuro niya ang isang daliri kay Kay, inuutusan siya na alisin ang kurtina. Humakbang si Kay patungo sa matayog na pader ng dilim. Nang hawakan niya ito, nag-activate ang kanyang kakayahang sumipsip at ang itim na enerhiya ng harang ay nagsimulang dumaloy ng marahas sa kanyang kamay. Isang malaking ipo-ipo ang nabuo habang ang higanteng simboryo ay unti-unting nawawala. Si Red, Gale, at Ellie ay nanonood habang nilalamon ang balakid. Nanonood si Red na may gulat ng ngiti, natuwa na tama ang kanyang teorya. Habang nawawala ang harang, sinabi niya kay Kay na ang kanyang kapangyarihan ay magiging lubhang kapaki-pakinabang. Gayunpaman, mukhang hindi masaya si Kay. Pinagpapawisan at nanginginig habang nahihirapan siyang pigilin ang napakalaking dami ng enerhiya na kakasipsip lang niya. Sinipsip
Bigla, marahas na nayanig ang lupa. Nagpanik sina Gale at Ellie habang lumalakas ang mga pagyanig. Napagtanto na ang malakas na ingay ay tiyak na makaakit ng mga kawan ng nakamamatay na nilalang. Ang malakas na ugong na dulot ng ginawa ni Kay ay umalingaw-ngaw sa buong canyon. Bigla, isang kawan ng mga itim na halimaw na parang lobo ang lumitaw mula sa mga bangin. Nakita ng grupo ang kanilang sarili na napapalibutan. Naglabas ng sandata sina Ellie at Gale habang tumatawa si Red na napakaraming tao ang nagtipon upang salubungin sila. Inutusan ni Red ang iba pang miyembro ng grupo na harapin ang mga nilalang habang si Kai ay nakatutok sa pag-alis ng kurtina. Sa isang malamig na ekspresyon, inutusan ng leader ng grupo ang kanyang squad na lipulin ang bawat halimaw. Sina Gale at Ellie ay sumugod sa aksyon. Gumalaw si Gale nang may hindi kapani-paniwalang bilis, hinihiwa ang mga aninong nilalang gamit ang mga atake na may hangin. Atake, nagpakawala si Ellie ng kanyang kapangyarihan, nagpapatawag ng malalaking matutulis na yelo mula sa lupa na tumutusok sa maraming kalaban. Habang nagbabanggaan ng matindi ang dalawang bagong miyembro, si Red, pinagmamasdan sila. Sinabi niya na handa siyang sumingit, ngunit hindi na kailangan. Walang kahirap-hirap siyang nagpapatawag ng mga orbs ng pulang enerhiya at nagpaputok ng mga sinag na tumutuloy sa mga natitirang halimaw. Iniisip ni Red na kahit bagong miyembro sila, sapat na ang kanilang antas ng kasanayan. Samantala, patuloy na sinisip-sip ni Kai ang malaking harang. Labis na pinagpapawisan. Ngumiti si Red, iniisip kung gaano kaganda kapag ang kanyang mga tauhan ang gumagawa ng mahirap na trabaho, habang nagbabantay si Red, nahihirapan si Kai sa pabago-bagong enerhiya. Nakaluhod sa lupa, napansin niya na ang kapangyarihan ng kurtina ay kakatuwang katulad ng sa kanya, iniisip kung dahil ba sa pareho silang nagtataglay ng itim na katangian. Napagtanto niya ang panganib. Kung mawalan siya ng focus, ang napakalaking enerhiya ng kurtina ay babaligtarin ang daloy at kukunin ang kanyang kulay. Nagngingit-ngit ang ngipin ni Kay. Tumatangging magpatalo, at idineklara na siya ang mas malakas. Sa huling pagsisikap, natapos ang pagsipsip. Nakatayo siya sa gilid ng daan, humihingal ng husto, at kinumpirma na nasipsip niya ang lahat. Tumingin siya sa ibaba sa kung ano ang nakatago sa likod ng harang at nagulat na makita ang isang napakalaking lubhang itim na hukay na walang makitang ilalim. Nagtataka siya kung ang nakakatakot na bangin na ito ang pasukan sa mga guho. Matapos ang kanyang gawain, lumingon siya at tinawag ang leader ng grupo. Inire-report na matagumpay na naalis ang kurtina. Sa pagkaalis ng harang, pinuri ni Red si Kay sa magandang trabaho. Tinawag niya ang iba pang grupo, inaanunsyo na tapos na ang lahat at inutusan silang tapusin ang paglilinis. Bigla, nagulat ng husto si Red dahil nakaramdam siya ng agarang panganib. Kumilos siya ng napakabilis, sumugod at sapilitang hinila sina Ellie at Gale pabalik. Isang iglap lang, isang malaking di nakikitang hiwa ng enerhiya ang humagibis sa hangin, nag-iwan ng malalim na uka sa lupa kung saan sila nakatayo kanina. Napakalakas ng atake, pinunit nito ang mga natitirang halimaw na anino. Umuulan ng debris habang ligtas na lumapag sina Red, Ellie, at Gale sa mas mataas na libis. Nakatitig si Gale sa takot, napagtanto niyang patay na sana siya. Agad-agad kung hindi kumilos si Red. Mukhang seryoso si Red, bumuntong hininga na ang kakulangan ng paglaban kanina ay dahil may ibang nakakatakot sa mga halimaw palayo. Siya. Naalala ang isang report na may mapanganib na nilalang na nagkukubli sa malapit. Sa gitna ng alikabok, may lumitaw na anino. Papalapit sa kanila, habang kinaladkad ang isang napakalaking espada. Sinabi ni Red, na wala na silang oras para maglokohan. Lumabas ang umaatake sa liwanag. Ito ay isang lalaki na may buhok na patindig, puti sa isang bahagi at itim sa isa pa. Kalahati ng kanyang mukha ay nababalutan ng parang maskarang itim na umusbong, at may dala siyang iba't ibang armas sa kanyang likod. Tinitigan ng estranghero ang mga pioneer na may nakakatakot na aura. Tumayo si Red sa pagitan ng kanyang grupo at ng bagong banta, inutusan sina Kai at ang iba pa na makinig ng mabuti. Dali-daling itinulak ni Red ang isang parol sa mga kamay ni Kai, binigyan siya ng nagmamadaling utos.
Sinabi niya kina Kai at sa iba pa na kailangan nilang pumasok agad sa mga guho at hanapin ang Stella Fragment. Tinitigan ni Kai ang team leader na may malalaki at balisang mga mata. Tinanong niya kung inaasahan ni Red na pupunta sila doon ng mag-isa. Siniguro ni Red sa kanya na sa kanilang kakayahan, kaya na nila ito. Gayunpaman, hindi na hinintay ni Red ang kanilang pagsang-ayon. Sa isang biglaang pagtulak, itinulak niya sina Kay, Ellie, at Gale. Patungo sa madilim na bangin, sinisigawan silang tumigil sa pagrereklamo at umalis na. Sumigaw si Kay ng pangalan ng team leader sa gulat habang ang tatlong recruits ay bumagsak sa malalim na hukay. Naiwan mag-isa, nakatayo si Red na nakatalikod sa hukay, kumikinang ang kanyang pulang aura. Umalog-alog ang boses ng isa sa mga recruits mula sa ilalim, tinatanong kung ano ang dapat nilang gawin ng mag-isa. Habang ang nakakatakot na anino ng armadong estranghero ay nakatayo sa likod ni Red, nagtitigan ang dalawang makapangyarihang figura sa isang tensyonadong pagtutuos. At alam ni Red na magsisimula na ang isang mahirap na laban. Lumipat ang eksena sa napakadilim na ilalim ng bangin. Nakahiga si Kai nang walang galaw matapos ang mahabang pagkahulog. Umuungol siya sa sakit, hawak ang kanyang ulo habang pilit na tumatayo sa nakakasakal na dilim. Naalala ang parol na ibinigay ni Red sa kanya, inaktibo niya ito, nagtataka kung nasa loob siya ng mga guho. Sumiklab ang liwanag, nagpapaliwanag sa lugar. Agad na nagbago ang mukha ni Kai sa matinding takot. Siya ay nakatayo. Nanigas sa gulat, tinatanong ang sarili kung anong lugar ito. Sa halip na sinaunang batong guho, ang parol ay nagpapaliwanag sa kalansay ng napakalaking modernong mga skyscraper at konkretong debris, mukhang eksaktong isang sirang modernong siyudad na nakabaon sa ilalim ng lupa. Nakatayo si Kay sa isang gilid, ginagamit ang kanyang parol upang ilawan ang kadiliman. Hindi siya makapagsalita sa nakita niyang napakalaking istruktura ng sirang siyudad na nakabaon sa ilalim ng lupa. Nagtataka siya na may ganitong lugar, pero nagreklamo siya na hindi siya makakita ng malinaw. Bigla, may boses na nagsabi sa kanya na tumigil sa pagrereklamo at pumunta sa liwanag. Nakahinga si Kai nang maluwag nang makita ang kanyang mga kasama sa grupo na sina Gale at Ellie, inamin. Natakot siyang mahiwalay. Sinisi ni Gale si Kay sa pagpapagala sa kanila, pero mabilis na sumagot si Ellie na si Gale ay naligaw din. Tumingin sa malawak na sirang siyudad, nagtaka si Gale kung anong lugar ito. Nabalisa siya. Itinuro ang kawalang katuturan ng pagsubok na humanap ng stellar fragment sa mga walang katapusang guho na ito. Kung hindi man lang nila alam kung ano ang itsura nito. Sumang-ayon si Kay, inamin na ang paghahanap ng bulag ay aabutin ng habang buhay. Sa isip niya, ninais ni Kay na naroon ang kanyang kasamang si Nero. Doon. Na parang bilang tugon, may lumitaw na kumikinang na hugis at nagulat siya nang makita ang maliit na itim na pusa na si Nero sa kanyang paanan. Nataranta si Kay, nagtataka kung paano ang pusa nakasunod sa kanila. Napansin ni Ellie ang hayop at tinanong kung ito ay isang nilalang. Pinawisan ng malamig si Kay, iniisip na nasa gulo siya ngayon dahil nadiskubre ang kanyang sikretong alaga, nadiskubre. Gayunpaman, mabilis siyang kumalma, napagtanto na ito ay maaaring isang magandang pagkakataon upang patunayan ang halaga ng pusa. Tinawag niya sina Gale at Ellie. Hawak. Si Nero, ngumiti si Kay nang may kumpiyansa at inihayag na mayroon siyang paraan upang madaling mahanap ang Stella Fragment. Nagtipon ang grupo habang ipinapaliwanag ni Kay na ang maliit na nilalang na inaalagaan niya ay magtuturo sa kanila sa kanilang layunin. Sumigaw si Gale ng galit, ayaw maniwala. Gayunpaman, habang nakikipagtalo si Gale, si Ellie, tuluyang hindi siya pinansin. Nabighani sa kakyutan ng pusa, nagpasya si Kay na ipakita ang kakayahan ni Nero. Umiyak ang itim na pusa mula sa dibdib ni Ellie, saka lumukso palabas sa kanyang mga braso, ikinagulat niya. Sa ere, nag-transform ang pusa sa isang umiikot na buhawi ng enerhiya. Isang nakakasilaw na liwanag ang sumabog, nagpapaliwanag sa madilim. Mga guho at iniwan ang grupo na gulat na gulat. Ang bolang ilaw ay humaharurot pasulong. Lumilikha ng naliwanag ang landas, at sinundan ito ng tatlong tagapanguna. Habang naglalakad sila, nagpahayag si Gale ng pagkabigla,
Tinatanong kung paano nagkaroon ng ganoong talino at espesyal na kakayahan ang isang nilalang. Iginigiit niyang malaman kung saan ito natagpuan ni Kay. Hindi siya. Pinansin ni Kay at binigyang kahulugan ang galaw ng kumikinang na pusa. Sinabi sa grupo na ayon kay Nero, nandoon mismo ang Stella Fragment. Bigla, may napansin ang nilalang na isang bakas at humarurot palayo. Ang bakas ng ilaw ay bumaluktot sa gumuhong lungsod at dumating ang grupo sa isang napakalaking istrukturang konkreto. Isang madilim na pasukan ng lagusan ang nasa harapan at nagtaka si Kay kung gaano pa sila kalalim kailangan bumaba. Tinukso siya ni Gale, tinanong kung natatakot ba siya. Bumalik si Kay ng pabalang na sagot at idineklara na papasok sila. Naglakad sila sa isang malawak na pasilyo na may mataas na kisame habang ang kumikinang na pusa ang nagbibigay ilaw sa daan. Napansin ni Kay na mas malaki ang pasilidad kaysa sa inaasahan niya. Bigla, napansin niya si Nero na lumulutang sa harap ng isang malaking pintong metal at napagpasyahan niyang may mahalaga itong nakita, na bali ang katahimikan ng malakas na tunog ng isang napakalaking paa ng makina. Natigilan si Kay nang lumapag ang isang higanteng metal na binti sa harap nila. Tumingala ang mga recruit upang makita ang isang naglalakihang, kinakalawang na automaton na nakatayo sa harapan nila. Naguluhan si Gale, napansin niyang iba ito sa mga biological na nilalang na nakasanayan nilang labanan. Bigla, inaktibo ng robot ang isang scanning beam na humagod ng ilaw kay Elisine. Pinroseso ng makina ang kanyang data, ipinapakita ang isang hex code para sa kanyang matingkad na kulay asul. Pagkatapos ay lumipat ang scanner kay Gale, nirehistro ang kanyang green color code. Sa wakas, lumapag ang sinag kay Kay, na kinakabahang napagtanto na inisken ng makina ang kanilang mga kulay upang makilala sila. Natapos ng makina ang pag-scan, ipinapakita ang hex code para sa ganap na pitch black. Sa pagtukoy nito, mas lumiwanag ang mata ng robot. Inanunsyo nito na nakita nito ang kulay ng Black Witch, at kinikilalang banta si Kay, idineklara nitong sisimulan na ang eliminasyon. Naguluhan sa titulo, tinamaan si Kay ng mapanirang suntok ng robot bago pa siya makareact. Napatilapon siya paatras, umuungol sa sakit, ngunit nagawa niyang harangan ang direktang tama. Tinitigan niya ang makina ng may galit, sumisigaw sa pagkadismaya. Sumigaw si Kay ng matapang sa makina, idinedeklara na hindi sila magpipigil. Itinaas ng higanteng robot ang malaking kamao nito, nagbabantang durugin sila. Sumugod si Kay. Ang kanyang kamao ay marahas na bumangga sa metal na braso ng makina. Umurong siya sa sakit, nagtataka kung bakit napakatigas ng baluti nito. Pinanood ni Gale ng may pagkalito habang naghahanda ang robot ng isa pang malakas na suntok. Sumingit si Ellie, sinaksak ang makina gamit ang kanyang rapier, ngunit nagliparan ang mga spark habang tumatama ang kanyang talim sa baluti. Nakatitig siya ng gulat, napagtantong wala siyang naiwan ni isang galos. Nagpanik si Ellie, nagtataka kung walang epekto ang kanyang kapangyarihan laban sa isang makina. Samantala, inanalisa ni Kay ang kalaban. Napansin ang kumikinang na core sa dibdib nito. Nakita niya ang likidong umiikot sa loob at kinilala niya ito bilang kahinaan. Sumugod si Kay, naghagis ng matalim na kaliwang hook. Bigla, nag-react ang robot ng may di inaasahang bilis. Inindayog ang braso nito na parang pamalo. Halos hindi nakaiwas si Kay sa malakas na suntok. Umurong siya, nadidismaya na walang epekto ang kanyang normal na atake. May naisip siya. Naalala niya ang panahong nababalutan ang kanyang katawan ng itim na enerhiya at nagpa siyang gamitin ang kapangyarihang iyon. Dahil alam niyang masyadong maraming kulay ang kinakain ng buong pagbabago, nagkompromiso siya sa pamamagitan ng pagtutok ng lahat ng kanyang enerhiya sa kanyang kanang kamao lamang, binabalutan ito ng makapal na itim na aura. Sa pagtatapos ng kanyang paghahanda, lumundag si Kay sa ere at inindayog ang kanyang pinahusay na kamao ng buong lakas. Perpektong tumama ang suntok, tumagos diretso sa dibdib ng robot at binasag ang core nito. Ganap na sinira ng lakas ng suntok ang pangitaas na bahagi ng katawan ng makina. Lumipad ang ulo ng robot at nawala ang ilaw sa mata nito. Nakatayo si Kay sa gitna ng mga kalat, huminga ng maluwag habang tahimik na nanunood sina Gale at Ellie. Sa gitna ng mga labi, napansin ni Kay ang isang bilog na bagay at pinulot ang core ng robot.
Iniisip na matutuwa si Maririto bilang regalo. Bigla, sinigawan ni Gale si Kay, iginigiit na malaman kung anong kapangyarihan iyon. Kinorner nila ni Ellie si Kay. Binobomba siya ng mga tanong. Kinakabahang iniwasan ni Kay ang kanilang mga tanong sa pamamagitan ng pag-angkin na malubhang nauubos ng teknik ang kanyang kulay. Habang nagsasalita siya, nagsimulang bumukas ang malaking pintong metal sa likuran nila, inilalantad ang isang napakadilim na walang hanggan. Bigla, lumipad si Nero mula sa dilim, sumisigaw sa takot. Lumutang ang pusa. Malapit kay Kay, nanginginig sa takot. Tumingin si Kay sa madilim na pintuan, may nararamdamang kakaiba. Sa kabila ng babala ng pusa, lumapit siya, umaamin na siya. Wala siyang makita sa loob. Pagdampi ng kanyang mga daliri, umalon ang itim na ibabaw na parang tubig. Bigla, sumambulat ang kadiliman palabas. Malaking mga hibla ng anino ang sumulpot mula sa pintuan, bumalot sa grupo. Napasigaw sina Gale at Ellie habang hinihila sila papunta sa pasukan. Walang magawa laban sa puwersa. Ang tatlo ay hinigop sa itim na kawalan. Ang grupo ay nahulog sa isang walang katapusang itim na espasyo, at lumapad sa isang bagong nagdilim na kapaligiran. Umiinda si Gale sa sakit, nagrereklamo sa pagkahulog at sa kadiliman. Itinaas niya ang kanyang mga kamay para tingnan ang sarili, tapos huminto. May napansing kakaiba. Tiningnan niya ang kanyang dibdib at hinawakan ang kanyang jacket sa sobrang gulat, napagtantong ang kanyang kulay, ang berde na nagbibigay kahulugan sa kanyang kapangyarihan, ay tuluyang nawala, naiwan siyang itim at puti. Nakatayo sa tabi niya sina Kay at Ellie, parehong takot na takot. Ang buong mundo sa paligid nila, kasama ang kanilang mga katawan, ay nawalan ng lahat ng kulay. Nakatayo sila sa monochrome na realidad, litong-lito at takot na takot, nagtataka kung ano ang nangyari sa